Ano to? Naalala ko, naglalaro lang ako ng isang maliit na laro tungkol sa baboy ramo na pumuputol ng puno. Paano nangyari na pagising ko? Nandito nam ko. Nasa Pilipinas ba ba ito? Maligayang pagdating, host. Nakatawid ka sa isang mundo ng pantasya. At matagumpay na naitali ang sistema ng pagtitiis ng bugbog. Pagkatapos mong mabugbog, may tsansa kang makakuha Ng mga bihirang kayamanan. mula sa iba't ibang dimensyon. Kapag nabugbog ka, lalakas ka? So, mas masahol pa ako sa baboy ramong yon? Ako na ngayon ang puno? Paano kung patayin nila ko? Anong gagawin ko? Ayoko na! Pansinin, kung sa loob ng 10 minuto, Ang host ay hindi nakapag-ipon ng anumang puntos mula sa pagiging bugbog. siya ay lubusang papawiin ng sistema. Ikaw! Aray, Sa nakaraang buhay, wala kang anumang kapangyarihan. Ako ang nagsikap na lumakas, pinrotektahan kita gamit ang kapangyarihan ng isang dakilang emperador. Ngunit ikaw, na nakabalot sa balat ng tao, ay gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain. Sa kabutihang palad, hindi ako pinabayaan ng langit. Salamat ha. Pinag-aruga mo ang aking mga buto mula pagkabata hanggang sa paglaki. Ngayon, ang piyesang ito ay wala ng halaga para gamitin. Kaya, mamatay ka. Charmaine Reyes, hindi mo inasahan na ako ay muling nabuhay. Sa buhay na ito, papagbayarin kita ng dugo ang iyong mga utang. Aray, kahit first aid kit, wala. Kahit ibuprofen, wala rin. Ano na ang gagawin ko? ay naku, huli na, wala nang oras. Sino ang makakapagligtas sa akin? Ayos ikaw. Kuya Charmaine, nagkakamali ka. Ako lang ay, sa antas ng kanyang kalupitan, tiyak na lilipulin niya ako ng tuluyan. Kaya naisip ko, gawin na ng tuluyan. Mercy na lang at beask mo yan. Wala na? Halika. Kung tunay kang kaibigan, patayin mo ako. Itutuloy. Charmaine, anong sinabi mo? Noong nakaraang buhay, siya mismo ang duwag na nagtatago sa likuran ko. Bakit ngayon? Hoy, ikaw, sandali lang. Kailangan kong maghanda ng konti sa isip ko. Kung sa puso tutusukin, baka isang saksak lang, patay na. Hindi sulit yon. Kung sa bato naman, baka kailanganin ko pa yon para ipambili ng bagong cellphone. Dito na lang tusukin. May mga paraan ang mga sinaunang pantas na hindi nakamamatay. Pero sa tingin ko, hindi pa naman aabot sa punto na kailangan kong kastrahin ang sarili ko. Aray, Naku, wala ng oras, bilis! Halika! Dito mo tusukin. pakanang ito. Akala mo ba ako si Shaira Santos ay maloloko mo ulit? Sasabihin ko sa'yo, sa buhay na ito, ang layunin ko ay upang kitang patayin. Anak, may masama. May malaking problema. Anak, may nangyari. Pangulo ng pamilya, ano po ang nangyari? Ay, huwag mo na akong tawaging pangulo. Naalis na ako sa pwesto. Akala ko kasi, kapag ibinigay ko ang pwesto, hahayaan na nila si Charmaine. Pero sila, Charmaine, ang tiyo mo ay nasa Hall of Judgment. Gamit ang pangalan ng pangulo, ay inililista na ang iyong mga kasalanan. Naku, makinig ka sa akin. Lumayas ka muna sandali. Kung ganoon, may libreng bugbog pala. Ano pang hinihintay natin? Pupunta na ako ron ngayon din. Hoy! Ito. Nababaliw na ba ang batang to? Tumataas ang beating value. Sinasabi nila na wala kang kapangyarihan at ikaw ay nagdulot ng kahihiyan sa pamilya Reyes. Hindi ka sumasang-ayon? Sinasabi nila na ang ina mo ay isang may sakit na aso, may ina ka ngunit hindi ka inalagaan. Magagawa mo bang sumagot sa nakatatanda? Ngayon, kung aaminin mo na ikaw at ang ama mo ay mga walang kwenta at sasang-ayon na alisin kayo sa talaan ng angkan, hindi kita papatayin. Sabihin mo, aminin mo ba ang iyong pagkakamali? Anak ko, naku. Magsalita ka na. Habang may buhay, may pag-asa pa. Di ka ba kumain? Lakasan mo! Potsingin na, nasa bingit ka na ng kamatayan. Matigas pa rin ang mukha mo. Unang beses ko lang narinig ang ganito kababaw na kahilingan. Bugbugin nyo hanggang mamatay. Hoy, wag niyo siyang bugbugin. Ayoko na, wag na, aray. Tay, anong ginagawa mo? Anak, ako na ang bahala.
Tianlong, huwag kang magpakalabis. Nangako ka sa akin, kapag nakuha mo na ang pwesto ng Pangulo, hahayaan mo na ang anak ko. Hindi ko inakala na magiging ganito ka kahabag-habag. Kung ganoon, huwag mong sisihin ang sarili mo kung lalabagin ko ang mga alituntunin. Kung may lakas ka, sa akin ka. Itutuloy. Tatay, Hoy, masakit ang likod ko, tatay. Parang hindi ko na kaya, tatay. Anak, ikaw na lang ang magtiis, kaya mo yan. Aray. hoy, 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 hoy! Magkasama tayong mag-ama sa laban. Ganyan ka ba kataksil? Tigilan nyo. Sa nakaraang buhay, para lang mabuhay, lumuhod ka sa harap ni Dylan Reyes at tinawag mo siyang tatay. Karapat-dapat ka bang magsalita ng katapangan? Tulungan niyo ako. Oo, ganyan. Tulad ng nakaraang buhay, gumapang ka at magmakaawa sa akin. Sa buhay na ito, hindi lang kita pagbibigyan, papatayin pa kita ng hampas hanggang mamatay. Ate, sino ang nag-utos na tumigil kayo? Ipagpatuloy niyo ang paghampas. Halika. Tapakan mo ako. Durugin mo ako. Ilapat mo ang size 42 mong sapatos sa size 24 kung guwapong muka. Halika. Siguro naman hindi nasiraan ng bait yan. Ano ang nangyayari? Bakit iba ito sa alaala ko? Nag-aarte ka ba? Sabayan kita. Kuya Charmaine, ayos ka lang ba? Ang lakas. Gusto ko yan. Itutuloy. Ngayon ka pa nagpapanggap na baliw. Huli na ang lahat. Ngayon ang malaking paligsahan ng pamilya Reyes, 100 taong pagdiriwang. Lahat ng kilalang pamilya ay dadalo. Hindi ko hahayaang masira ito dahil sa isang tulad mo. Isang bulok na isda ang sumira sa buong basket. Mga tauhan. Hoy, hoy, hoy! Sandali lang! Tianlong, si Charmaine Reyes ay pamangkin mo pa rin. Tito, hindi naman kasalanan ng tatay ko to. Kasalanan mo to dahil pinanganak mo ang isang walang kwentang anak na nagdulot ng kahihiyan sa pamilya Reyes at tinukso tayo ng lahat. Ngayon, kung hindi siya paparusahan, paano mapapangalagaan ang dangal ng pamilya Reyes? Malabis ang kanyang kalibugan. Araw-araw nasa mga bahay aliwan. Kung hindi ko siya paparusahan ngayon, hindi ba tayo kakatuwaan ng buong mundo? Tama. Ang mga kasulatan ng pagpapawalang bisa ng kasunduan sa kasal ay umaabot na sa mahigit 10. Hindi ba't ito'y isang malaking kahihiyan para sa pamilya Reyes? Mia Cruz, malinaw na ikaw at si Diego Reyes ang nagkakasama ng palihim. Ikaw ang unang sumira sa kasunduan mo kay Charmaine Reyes at may mukha ka pang sabihing para ito sa pamilya Reyes? Sa nakaraang buhay, kahit alam mong niloko ka ni Mia Cruz, niloko ka. Sumunod ka pa rin sa kanya. Akala mo ba tunay ang pagtulong ko sa'yo? Kung hindi kita tutulungan, paano kita maloloko? Ano naman, tulad ng sinasabi, ang mabuting ibon ay pumipili ng punong matitirhan. Si Binibining Mia Cruz ay pinili ang anak ko. Ito ay pagbabalik sa tamang landas. Alam niya kung sino ang henyo at kung sino ang walang kwenta. Shaira Santos, tumahimik ka. Isa ka lang katulong. May karapatan ka bang magsalita at saka sa daan ng martial arts, ang malakas ang pinakamahalaga. Ang kasama sa paglalakbay ay dapat may magandang pinagmulan upang sabay na umunlad. Anong pagtataksil? Ako, si Mia Cruz, ito ay pagtalikod sa dilim at pagyakap sa liwanag. At higit pa, tulong ni Kuya Diego, nakuha ko na ang kwalifikasyon para makapasok sa Immortal Sect. Ano? Ang kulto ng Asul-Langit ay lugar na pangarap ng mga cultivator namin. Kakaunti lang ang makakapasok sa Immortal Sect. Hindi ko inaasahan, si Diego Reyes ay natanggap ng espesyal. Mukhang sa susunod na kompetisyon, kailangan kong magsikap ng husto para magtagumpay. Mahalaga ang pagsisikap, pero kung tulad nitong basurang sira ang mga ugat, payuhan ko siyang magpakamatay na agad. Huwag nang sayangin ang oras ng lahat. Tulad mo sa nakaraang buhay, kahit anong paghamak, wala ka pa ring paninindigan. Binabati kita sa tagumpay mong masaktan, nakakuha ka ng 5 attribute points Maaari mong piling idagdag. sa iba't ibang parte. Itutuloy. Sa braso. Bata pa ako, magagamit ko pa naman ang mga braso at binti ko ng ilang taon. Sa ulo. Pero ang buto sa noo, iyon ang pinakamatibay na buto sa katawan ng tao. Pag-isipan ko, dapat kong pagtibayin ang mahina kong parte. Ang pinakamahinang parte sa katawan ng lalaki ay... Mukhang masakit ito. Kailangang punuin. Binabati kita, tagapagtaguyod. Nakompleto mo ang pagdaragdag ng puntos. Nakatanggap ka ng random na sandata, 9 na pag-ikot na batuta. Si Charmaine Reyes ng pamilya Reyes ay nagdulot ng kahihiyan sa aming pamilya. Isang kahihiyan sa aming mga ninuno. Nararapat siyang sa 10 palo ng latigo bilang babala sa iba.
Kung gusto mong siya'y parusahan, laging may dahilan. Tianlong, nagbigay na ako ng konsesyon. Si Diego Reyes ay pumasok na sa Chi Refining Realm. Kung hahayaan mo siyang saktan si Charmaine, baka patayin niya ito. Kuya, alinsunod ito sa patakaran ng mga ninuno. Kung may sisihin ka, sisihin mo ang anak mo dahil walang kwenta siya. Kung mamamatay siya ngayon, ituturing ko na lang na paglilinis ng pamilya. Kung nagkamali kami, tatanggapin namin ang parusa. Hindi ako naniniwala na matatakot si Kuya Charmaine sa'yo. Kung kaya mo, suntukin mo nang hanggang mamatay. Kuya Charmaine, naniniwala ako sa'yo. Kaya mo ito. Warning. Anong ginagawa mo? Talagang ikaw ang paborito kong kapatid. Palagi mong iniisip ang kapakanan ko. Anong sinabi mo? Ako si Charmaine Reyes, tatanggapin ko. Pero, may isa akong kondisyon. Dito mo ibuhos ang lahat ng lakas mo. Itutuloy. Dito. Sugod. Anak, huwag ka nang magpakapuso. Ikaw lang ang anak ko. Oy, Tianlong, nagbibiro lang ang anak ko. 10 hampas lang naman yan, di ba? Ako na ang papalo. Ako na. Tay. Anong pakialam mo dito? Gusto mong magpakabayani? Sige, ngayon pupuksain ko ang lahi mo. Mawawalan ka ng lahi. Oo nga? Sa isang hampas ko lang nito, siguradong lalaslas ang laman mo. Kung natatakot ka, lumuhod ka na ngayon at tawagin mo akong lolo. Baka sakaling magaan ang kamay ko. Aray, hindi pwede ang latigo? Gamitin mo ito. Hinamon mo ako? Huwag. Wala na. Mawawala ng tagapagmana ang pamilya Reyes. Paano ito nangyari? Ngayon, hindi ako maniniwala. Aray! Diyos ko, pilak na sibat. Hala, bakal na balakang. Diyos ko, matatag at hindi natitinag. Ay, ang galing ng anak ko. Walang makakapigil. Ahahaha. Sino ang may ganitong lakas ng loob? Ang lakas ng purong yang energy. Baka naman, pinakamalakas na yang energy, bakit hindi ko ito nararamdaman? Ang aming pagsasanay ay nakatuon sa panlabas na enerhiya. Ito ay chi cultivation. Minsan, nabasa ko sa isang sinaunang aklat. Ayon sa aklat, bukod dito, meron pang ibang paraan ng pag-cultivate. Ngayon, may isang henyong isinilang. Samahan niyo ako sa Pamilya Reyes. Kung maisasama natin siya sa ating Orden ng Esmeralda, ang aming Orden ng Esmeralda ay hindi na matatakot sa lahi ng mga demonyo. Itutuloy. Tao pa ba yan? Kung alam ko lang na ganito kagaling ang Charmaine Reyes, dapat sinubukan ko siya. Ay pinuno ng pamilya Reyes. Ngayon nasisiyahan ka ba? Pag-uulat sa pinuno, ang paligsahan ng sekta ay magsisimula na. Sige. Huwag mong isipin na nakaligtas ka sa pagpalo ngayong araw, ay makakatakas ka sa peligro ngayong araw. Ay patay ka pa rin. Maligayang pagbati sa tagapagtaguyod, matagumpay na napalo, nakatanggap ng 2 kagamitan. Kagamitan 1, baluti ng tinik. Kapag suot, maibabalik sa kalaban ang 100% ng pag-atake. Wow, baluti ng pagbabalik sakit. Kagamitan, tuto. Maaring garantiyahan ng tagapagtaguyod na pigilan ang isang nakamamatay na pag-atake. Wow, ang Ming daw si Ming ko. Ay. Ang maliit na Western Heaven ay hindi makapaglabas ng tunay na dakilang sage. Ang Ming Genzi ay eksklusibo sa pagpapasabog ng magandang kagamitan. Kapatid, sumunod ka sa akin. Magdusa ka ng matindi sa hinaharap. Ngayong araw ay ang paligsahan ng aming pamilya Reyes. Ang nagwagi hindi lamang maaaring maging susunod na pinuno ng pamilya Reyes, maaari ring tulad ng anak ko magkaroon ng posisyon sa hanay ng mga Diyos maghanap ng landas sa kahabaan ng buhay. Pero may isang kondisyon. Talunin mo siya.
Tutuloy. Sino kaya ang makakagawa nito? Kuya Diego, walang duda, siya ang tunay na henyo. Sa murang edad, nasa condensation realm na siya. Sa buong lungsod ng ulap, bihira ang makakalaban sa kanya. Kahit one-on-one pa, hindi pa sapat. Kahit sabay-sabay pa kaming lahat, malamang. Charmaine. Bumaba ka riyan! Ngayon, kahit anong sabihin mo, Hindi ka na makakatakas. Ang pagkakataong ito na mapahiya, Diego. akala mo ba natatakot kami sa'yo? Ngayon, ipapakita ni Kuya Charmaine kung sino ka talaga. Alright. Aray, aray, aray. Aray! Anak, aray, huwag kang magpakabayani. Tungkol sa Immortal Sect, hindi naman natin kailangang pumunta. Oh? Tama ba ang nakikita ko? Ikaw, isang walang kwentang tao na wala namang kakayahan, ay nangahaspang manghamon kay Kuya Diego? Akala mo ba ang kamao ni Kuya Diego ay yari sa tokwa? Charmaine, karapat-dapat ka ba na tumayo sa ibabaw ng ring na ito? Karapat-dapat ka ba? Na mangarap pa tungkol sa Immortal Sect? Bakit hindi ka tumingin sa sarili mo? Ano ba ang itsura mo? Kung hindi ako tatayo dito, paano ako tatanggap ng libreng bugbog na ito? Kung hindi ako tatayo dito, ang napakalaking kayamanan na ito ay hindi babagsak sa inyong mga ulo. Simulan mo na. Nagmamadali ako. Ang yabang mo. Bakit hindi ka umiwas? Dahil hindi ako nakasagot agad. Kuya, ang anak mo ay talagang totoo, ano? Ikaw ay isa lamang walang kwentang kahihiyan ng pamilya Reyes. Ikaw ay isang tipak lamang ng putik na hindi kayang patindigin sa pader. Masakit ba? Oh, itutuloy. Hoy! Di ka ba nag-almusal? Mahina ka talaga. Lakasan mo pa. Hoy, halika na. Suntukin mo ako. Ano pa? Oh, Ano, paano ito nangyari? Si Charmaine, naipagtanggol niya talaga. Mamti. Minamaliit kita pala. Di ko inaasahang kaya mo talaga ang lahat ng to. Mabuti. Ngayon, itong susunod na galaw, tingnan natin kung paano mo ito depensahan. Hoy, 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 ito. Ito ang aming Kishang Hunyuan Gong, si Diego. Gusto niyang patayin siya. Dylan, si Charmaine ay iyong pamangking lalaki. Lahat ng pagkakamali. Kasalanan ko lahat. Nakikiusap ako, bigyan mo ng kaligtasan si Charmaine. Isang pagkakataon. Pangako ko sa'yo. Pangako ko, aalis ako sa pamilya Reyes. Hindi ba sapat na yon? Dylan Reyes, Oh, huwag mo akong pilitin. Hoy, Naku Dylan, nakikiusap ako sa'yo. Isa lang ang anak ko. nakakatuwa. Kuya, ako ang humalili sa'yo bilang pinuno ng pamilya. May mali ba doon? Hoy. Wala. Hoy, ikaw ang pinakaangkop na maging pinuno ng pamilya. Eh kung sabihin ko, ang babaeng pinakasalan mo ay isang puta mula sa kabilang bayan. Mabuti nang namatay siya. Nararapat lang ang kanyang kamatayan. May mali ba? Wala, hahaha. Siya, nararapat siyang mamatay, hahaha. Eh kung sabihin ko, ang anak mo ay isang walang kwentang tao. Ang kanyang babae dapat ikinasal sa anak ko. May mali ba? Wala. Siya ay isang walang kwenta. Ako rin ay isang walang kwenta. Sirain mo ang iyong mga kasanayang martial. Palalayasin kita ng buhay. Salamat. Sirain ang sariling kakayahan. pinuno. Kuya, para palayain ang buhay ng isang walang kwenta, kung wala kang ibibigay na kapalit, mahirap paniwalaan ng iba. Pinuno Reyes, wag mo siyang pakinggan. Mabuti. Basta palayain mo lang ang anak ko, kahit anong gawin ko. Susunod ako sa'yo. Pinuno. Tatay. Anak, ayos lang ang tatay mo. Mabuti ang pakiramdam ko. Hahaha. Pinuno. Hoy Dylan Reyes. Nasiyahan ka na ba?
Ang ganda ng pagmamahal ng ama at anak. Pero kuya, kayo ngayon ay pawang mga walang kwenta na kung palalayasin ko kayo ng basta-basta, hindi ba ako kakatuksuhin ng buong mundo? Ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Diego, Itutuloy. More, umilag ka. Huwag kang magpakatigas. Tumakbo ka na. Pangulo, bakit mo pa ginawa yan? Panoorin mo. Inalay mo ang lakas mo para sa kanya. Pero malapit na siyang lumuhod at humingi ng tawad. Paano ito nangyari? Diego Reyes Sr. Diego Reyes ay nasa Chi Condensation Realm. Ang aking ama, dahil sa pagmamahal sa magkapatid, ay palaging nagtiis sa inyong mag-ama. Hanggang sa ibigay pa niya ang posisyon bilang Pangulo at sinayang ang kanyang lakas. Ang aking ina ay nag-alay ng buong sarili sa pamilya Reyes at itinuring ang mga anak ninyo na parang sariling mga anak. Ngunit ikaw, hindi mo lang siya pinilit na magbitiw sa sariling buhay. Pagkatapos niyang mamatay, pinagchismisan at pinintasan mo pa siya. Arn, kahit anong pagmamalupit at pang-aapi ang gawin ninyo sa akin, ayos lang. Pero ang hindi ko mapapatawad ay ang paghamak ninyo sa aking ina at ang pagpuwersa ninyo sa aking ama. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Balak ko sanang hayaang mabuhay ka, pero ikaw mismo ang humahanap ng kamatayan. Itutuloy. Tiger. Siya. Bigyan mo ako. Bawal uminom ng pampalakas na gamot ng sarilinan sa laban. Ito ang batas. sa pamilya Reyes, ang batas ko ang siyang batas. Dylan Reyes, anong gagawin mo? Pinatawad na ng anak ko ang anak mo kanina. Tapos ngayon, mang-aapi ka ng mas bata. Nandaya si Charmaine Reyes sa malaking paligsahan. Ngayon, bilang puno ng pamilya Reyes, papatayin ko siya bilang babala sa lahat. Ito ang ipinagbabawal na sining ng aming pamilya Reyes, ang sining ng itim na dragon. Kahit na si Charmaine Reyes na walang kwenta, kahit na ang mga pangunahing cultivator ng buong lalawigan ng ulap, Charmaine, kung ayaw mong mamatay sa ngayon din, kung ayaw mong ang tatay mo ay maging bilanggo, lumuhod ka ngayon. Kung maganda ang mood ko, baka buo pa ang maiwan kong katawan mo. Anak, umalis ka dyan. Hindi mo kaya ang technique na ito, Dylan Reyes. Mas makapalang dugo kaysa tubig. Gusto mo ba talagang ipapatay kami naming mag-ama? Ayaw mong tumigil? Dahil sa pagmamalasakit sa kapamilya, ang aking ama sa inyong mag-ama ay laging nagtitiis. Sige na, ngayon, tatanggapin ko ang teknik na ito ng buong buhay ko. Mula ngayon, ang aming dalawang linya ay wala ng utang na loob sa isa't isa. Ano? Imposible, hindi ito katulad ni Charmaine. Hindi ito siya, Charmaine. Kuya Charmaine, alam kong naisip mo na ang lahat, pero hindi mo ito kayang tiisin. Anak, hindi ako karapat-dapat sa ginagawa mo. Ay! Kayabangan, ngayon bibigyan kita ng mabilis na kamatayan para magsama-sama kayo ng ina mo. Pakinggan ang tunog ng pagbasag ng sikat na espada. Itutuloy. Anak. Sarap. Ano? Ito, Imposible ito. Iyang sining ng itim na dragon na ito ay ipinagbabawal na sining ng aming pamilya Reyes. Kahit na ang mga ordinaryong cultivator, Pati na ang punong elder ng kulto ng Asul Langit ay mahihirapang harapin ang lakas nito. Ikaw, isa ka lang namang walang kwentang basura. Paano mo nasalo ang atake na ito? Peke talaga yan. Nandadaya siya. Daya ang ginawa mo. Tapos na ang laban para sa pagiging punong pamilya ng mga Reyes. Ayon sa tuntunin, ang pwesto mong ito bilang punong pamilya ay dapat nang ibalik sa aking ama. narito na si matandang Elder Son, ang dakilang immortal mula sa kulto ng Asul Langit. Narito na po si matandang Elder Son. Pasensya na po at hindi kayo nasalubong. Sana'y huwag po kayong magalit. Ayon sa pamantayan ng pagsusulit ng Immortal Sect, ngayong araw si Diego Reyes lamang ang nakakuha ng kwalifikasyon para makapasok sa kulto. Ang iba pa ay hindi kwalipikado. Dylan Reyes, ang anak ko ay malinaw na nanalo sa torneo ng pamilya Reyes. Ayon sa tuntunin, ang anak ko ay dapat ding magkaroon ng kwalifikasyon, di ba?
Damon Reyes, ang matandang elder ay may sariling pasya. Sino ka ba para makialam? Mga tauhan, itaboy ninyo siya. Sandali! Sa ngayon, ang mga demonyo mula sa lahi ng mga demonyo ay paulit-ulit na sumusugod sa ating mga hanggahan. At ang aming kulto ng Asul Langit bilang unang linya ng depensa ay napakabigat ng responsibilidad. Ngunit ang mga mapagkukunan ko para sa mga disipulo ay lubhang naubos, kaya't inatasan ng punong kulta na palawakin ang mga kinakailangan sa pagsusulit. Ako rin ay magbabawas ng aking kapangyarihan. Ngayong araw, sino man ang makasalo ng 3 palad ko ay maaaring sumali sa kulto ng Asul Langit bilang isang panloob na disipulo upang makinabang sa masaganang mapagkukunan at magkaroon ng pagkakataong maging pansariling estudyante ng 3 dakilang guro at umangat ng mabilis. Hindi ba ako nagkakamali? Panloob na disipulo, maraming henyo ang nagpapakahirap sa pag-aaral ng ilang dekada. At nag-aagawan. Ngunit hindi pa rin makapasok. Ngayon, ang distansya sa atin ay isang hakbang na lamang. Higit pa riyan, narinig ko na ang 3 dakilang guro ng kulto ng Asul Langit ay napakagaganda, parang mga diwata. Kung sakaling mapasailalim sa kanila, siguradong magiging malapit ka para masilayan ang kanilang kagandahan. Huwag na tayong mangarap. Gaano ba kalakas si matandang Elder Son? Hindi lang 3 palad, kahit na kumilos lang ng daliri ay sapat na para tayo'y mapunta sa impyerno. Mukhang ang buong pamilya Reyes ay mga anak na mahihinang duwag. Hayes, Hindi ba't ikaw ang nanalo sa torneo ng pamilya Reyes? Tatanggapin mo ba ang 3 palad ko? Pwede bang ipasubok ang ibang tao? Itutuloy. Shira, tulungan mo ako, sagutin mo ang 3 palad na ito, 3 lang. Pagkatapos, makakapasok na tayong 2 sa Immortal Sect para magsanay. Kuya Charmaine. Si matandang Elder Son, isa siyang cultivator sa Golden Core Stage. Ang 3 palad, hanggang doon na lang ang kaya ko. Kung idadagdag pa ang pagsusulit mo, ako, baka mamatay ako rito. Shira, makinig ka sa akin. Sinusumpa ko basta isama mo ako sa Immortal Sect. Kahit anong mangyari sa'yo, ibubuhos ko ang buong puso't kaluluwa ko para sa'yo. Sige na, hindi ka niya papatayin. Sa kakayahan mo, kaya mo yan. Halika. Ako, Hoy. Sige na. Kaya mo yan. aray? Tumayo ka. Shira Santos, wala ka bang silbi? Tumayo ka. Bumangon ka. Yaw, maniwala ka sa akin. Si Shira Santos, makakayanan niya yan. Basta matapos lang ang ilang palad na ito, makakapasok na tayong 2 sa Immortal Sect. Ako, mamahalin kita habang buhay. Charmaine, aminado ako kanina. Nagulat ako sa'yo. Pero sa huli, hindi ka pa rin nagbago. Iniisip mo pa rin na ako ang magliligtas sa'yo. Sige, kung aaminin mong ang buong pamilya Reyes, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa ay katulad mo, mga cute na maliit, maari akong maging mabait. Pwede kang palitan ng iba sa pagsusulit. Kagatin mo ako. Anong ibig mong sabihin? Kumagat ka. Hoy, nakita mo ba? May sakit si Shira Santos. May rabies siya. At malubha pa, may karamdaman si Shira Santos. Ako na ang sasagot sa kanyang pagsusulit. Anong sinabi mo? Itutuloy. Anak ko, huwag kang magsalita ng ganyan. Si matandang Elder Son ay isa sa mga dakilang immortal ng Orden ng Esmeralda. Kahit na ibaba niya ang kanyang kapangyarihan, hindi pa rin siya katulad natin na kayang hamunin. Tatay, kung magiging matagumpay ako, magkakaroon ka na ng magandang buhay. Ito na ang pagkakataon. Tiisin mo lang ito. Aray. Kawawang tatay, 50 taong gulang pa lang, ang balbas mo'y malalagas na nang malalagas, tumatanda ka na. Ang pagsusulit ng tatay ko, ako na ang sasagot. Charmaine Reyes, sino ka ba? Ikaw mismo, hindi mo na kayang iligtas ang sarili mo. May panahon ka pang mag-alala para sa iba? Hoy, ang dumi ng bibig mo. Halatang hindi ka nagbago mula pagkabata, ugali mong kumain ng tae. Malubhayang sakit na yan. Ako ang sasagot sa pagsusulit niya. Charmaine Reyes, ang yabang mo talaga. Kung makakayanan kong makipaglaban ng isang round kay matandang Elder Son, dapat ko nang pasalamatan ang dakilang immortal sa pagpapatawad sa buhay ko. Ay, ikaw rin pala. Malala rin ang osteoporosis mo. Ako rin ang sasagot sa pagsusulit niya. Hoy, ikaw! Para lang suyuin ako handang mawalan ng buhay? Sige, kung makakayanan mong tumagal, bibigyan kita ng pagkakataong manligaw sa akin. Ay nako, Sus Mariasep! Delusyon. Sira na ang utak. Pinakamalubha sa lahat ng sakit. Ang pagsusulit niya, ako talaga ang sasagot. Hindi lang yan, ikaw at kayong lahat ang 120 katao ng pamilya Reyes, 3 sampal bawat isa. Kabuuan? 365 sampal. Pang-ikot ko na, sampalin niyo ako ng 978 at uuwi na ang buong pamilya Reyes. Hoy, ikaw! Anak, nababaliw ka na ba?
Matandang Elder Son, narinig niyo ba? Ang walang kwentang si Charmaine Reyes, ang mga sinabi niya kanina ay tahasang paghamak sa pagsusulit ng ating orden, paghamak sa iyong kapangyarihan sa Golden Core Stage. Kung hindi niyo siya parurusahan, paano mapapanatili ang dangal ng ating dakilang orden? Hoy Palalo! Handa ka na ba? Itutuloy. Paano ito nangyari? Kahit na binaba ni matandang Elder Son ang kanyang kapangyarihan, matatag pa rin siya sa pinakamataas na antas ng Chi Condensation. Siya, isang basurang walang kwenta. Paano niya nakayanan? Dagdag na 10% sa lakas ng binti ng host, dagdag na 10% sa utak ng host. Binabati kita sa matagumpay na pagtanggap ng bugbog. Nakuha ang gantimpala mula sa mga daigdig. Anong klaseng basura ito? Pwede ba lakasan mo naman? Halika, halika, halika. Ikaw! Imposible. Tiyak na nagpahinuhod si matandang Elder Son. Nagpatawad siya. Matandang Elder Son, 20 taon na siyang naninira sa aming pamilya Reyes. 20 taon na niyang dinudurog ang aming pamilya. Huwag mo siyang payagang sumali sa orden. Kung hindi, ang 1000 taong pundasyon ng Orden ng Esmeralda ay masisira ng tuluyan. Tama siya, matandang Elder Son. Mangyaring panagutan mo ang Orden ng Esmeralda. Panagutan mo ang mga mamamayan. Huwag ka nang magpahinuhod. Makinig ka bata, nais ko sanang patawarin ka. Pero hindi ko inaasahan na magiging ganito ka walang galang sa mga nakatatanda. Ngayon, ipapakita ko sa'yo Para makita mo. kung ano ang tunay na Golden Core Realm. Sandali lang. Itutuloy. Natatakot ka na? Lumuhod ka at magmano sa akin. Baka maawa pa ako sa'yo. Tikman mo. Matamis naman. Di ba? Oo. Amoy nanay. Isa pa. Sige, Ngayon, kaya mo nang ibuhos ang lahat ng lakas mo. oh. Gago ka. Hinamak mo ako isang elder? Matandang Elder Son, ang pagbaba ng iyong kapangyarihan ay utos ng punong ministro. Paano mo ito mababali? Tumahimik ka. Walang hiya ka. Ngayon palang ginagamit mo na ang punong ministro laban sa akin. Kung papayagan kitang sumali sa aming Orden ng Esmeralda, hindi ka ba maghihimagsik? Ikaw! Dylan Reyes. Sinasabi mong nilason ng anak ko ang pamilya Reyes. Ngunit ngayon, ang anak ko ay nakikipaglaban para sa pamilya Reyes upang makapasok sa daigdig ng mga Diyos. Kung hindi ka makakatulong, hayaan mo na. Bakit mo pa siya itinutulak sa panganib? Tumahimik ka. Kung hindi ako nirerespeto ng anak mo, hayaan mo na. Ngunit hinamak niya ang isang elder ng mga Diyos. Kahit mamatay siya, para lang iyon sa ikabubuti ng lahat. Humingi ba tayo ng tulong sa kanya? Hindi naman. Siya ang nagpakita para magpabugbog. Anong kinalaman natin doon? Mga Ginoo. Alam kong hindi ninyo gusto si Mo, ngunit ginagawa ito ni Mo para sa inyong lahat, para magkaroon kayo ng pagkakataon. Kung hindi kayo tutulong, hayaan na. Pwede bang bigyan ninyo siya ng patas na pagkakataon? Mo, umalis ka na. Bilisan mo. Ang The Golden Core Realm ay mapanganib. Pwedeng mamatay ang tao. Gusto mong umalis? Huli na. Itutuloy. Panginoon, hindi ko pa rin maintindihan. Ang ibang daan na sinasabi mo, ano ba talaga yon? Ang daang ito. Ay nakatuon sa pagpapanday ng katawan. Magdaranas ng sakit ng pagbagsak ng laman at dugo at titiisin ang hapdi ng pagdurog ng buto at pagkawala ng kaluluwa. Ang daang ito ay pagdurusa sa isipan, isang antas na hindi kayang abutin ng karaniwang tao. Paano ito posible? Ang malakas na nasa Golden Core Realm, bawat pag-atake ay may lakas na kayang magpabagsak ng bundok at magpaapaw ng dagat. Imposible ito. Bakit hindi pa siya patay? Anak, tama na. Huwag ka nang magpabugbog. Hindi na tayo lalaban. Charmaine Reyes, sumuko ka na. Alam kong ito'y pakana mo, ngunit hindi ka pa pwedeng mamatay ngayon, lalong hindi para sa akin. Sandali lang. Ano? Sumusuko ka na. Oh, Charmaine Reyes. Tapos na ang palabas mo. Manatili kang nakahiga at huwag bumangon. Ang pagtaas ng kamay ko ay hindi paghingi ng paumanhin, kundi para sabihing kailangan mo pang magsanay, pare. Charmaine Reyes, sumuko ka na. Ang daang ito, kapag hindi kinaya, ay pagkawasak ng kaluluwa at espiritu.
Anak! Ano ang mangyayari kung makakaya? Guro, sabihin mo naman. Kapag kinaya ang katawan ay magiging banal. Imposible ito. Imposible ito. Itutuloy. Maligayang bati, tagumpay na nasakta ng host. Nakuha ang sandata ng pagkakapantay-pantay X1. Nakuha ang sandata ng pagkakapantay-pantay X2. Nakuha ang sandata ng pagkakapantay-pantay X3. Iba talaga ang mga Immortal Cultivator. Ang daming loot na parang arsenal na. Anak ko, natagalan mo ang siyam na raang palo mula sa isang Golden Core Cultivator. Anak ko, dahil sa'yo, ang buong pamilya Reyes ay makakapasok na sa kulto ng Asul Langit. Anak ko, ang galing-galing mo. Nakayanan niya. Totoo, nakayanan niya. Mabuti naman makakapasok na tayong lahat sa Immortal Sect para maghangad ng immortalidad. Pinuno ng pamilya Reyes, dakpin ninyo agad ang demonyong ito. Ano ang sinasabi mo? Matandang Elder Son, huwag kang magbintang ng walang basehan. Magbintang ng walang basihan. Kung hindi siya demonyo, paano niya napagwagian ang torneo ng inyong pamilya Reyes? Kung hindi siya demonyo, paano siya nakaligtas sa kamay ng isang Golden Core Cultivator? Aminado ako na medyo nagulat si Kuya Charmaine ngayon. Pero hindi ibig sabihin na pwede ninyo siyang basta pagbintangan. Salot na demonyo, mamamatay tao, sukdulan ang kasamaan. Hindi ko inakala na ang aking pamilya Reyes, na isang marangal na pamilya, ay magkakaroon ng isang hayop na tulad mo. Mga hamak na demonyo. Karapat dapat kayong patayin ng lahat. Charmaine Reyes, dati kang walang kwenta lang. Pinapahiya mo lang ang aming pamilya Reyes sa mata ng mundo. Pero ngayon, nalaman na ang tunay mong pagkatao bilang demonyo, ang aming pamilya, dahil sa iyo ay mahihila sa impyerno. Charmaine Reyes, dapat kang mamatay. Matanda, isusulong ko ang aking pangako. Ang mga miyembro ng pamilya Reyes ay maaaring sumali sa aming Immortal Sect para magsanay. Ngunit, kailangan mo nang patayin ang magamang itong mga demonyong kultor. Ito ang inyong pagsisilbi upang maibalik ang kapayapaan sa mundo. Patayin! 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 Patayin, patayin. Ano ba? Gusto niyo rin ba akong bugbugin? Kayong mga, kakamatay lang ng anak ko para sa inyo, nagbuhos ng dugo't pawis. Ngayon, pagkatapos niyong pakinabangan, itatapon niyo na? Mga hayop ba kayo? Una, hindi ako asno. Pangalawa, kung aminin kong ako ay isang demonyong kultor, gugulpiin niyo ba ako? Kung aminin kong ako ay isang demonyong kultor, papatayin niyo ba ako? Tama, ang anak ko ay isang mabuting mamamayan. Isang napakabuting mamamayan. Tama. Ako nga ay isang demonyong kultor. Isang tunay na demonyong kultor. Anak ka ng, anong sinabi mo? Itutuloy. Anak, anong sinabi mo? Totoo ba lahat ng sinasabi mo? Kung ako ay isang demonyong kultor, guguluhin niyo ako? Eh di hindi na ako magpapanggap. Ako si Charmaine Reyes. Magpapakatotoo na ako. Ako ang pinuno ng mga demonyong kultor. Ang pinakamatandang elder ng mga demonyong kultor. Ang hari ng mga demonyong kultor. Pakiusap, patayin niyo ako. Anak, ang galing mo. Oy, narinig niyo ba? Ang anak ko ay isang demonyong Panginoon. Sa harap ng demonyong Panginoon, lumuhod kayo. Tatay, bakit ka humarang sa harap ko? Anak, ang galing-galing mo. Ngayon ako ang magpapanggap para sa'yo. Hindi ako demonyong kultor. Gusto ko lang masaktan. Ano? Anong sinabi mo? Wag sa mukha! Tama na! Nakakuha ng maskara. Ano bang mga basurang to ang nahulog? Mukhang sa susunod, kailangan kong mang-away ng mas malalakas. Aray! Tatay, hawakan mo ito para takpan ang sugat. Isuot mo. Kamusta? Astig ba? Astig hindi? Nakakatawa, Hoy! Anong ginagawa nyo? Huwag niyong kalimutan si Charmaine ay gumawa noon para sa inyo, para sa pamilya Reyes. Paano niyo siya kayang itakwil? Para sa amin, na ang isang walang kwenta ang magpatunay para sa amin ay nakakahiya na sa amin. Kahit wala siya, makakaraos pa rin kami. Kailangan ba namin ang walang kwentang to? Pakialamero? Sa isang salita ng masamang tao, nag-aaway na kayo. Naalala pa ba niyo ang apelyido niyo? Kaninong dugo ang dumadaloy sa mga ugat niyo? May mukha ka pang banggitin ang lahi. Kung hindi dahil sa kanya, nasa pinakamataas na antas na kami ng martial arts. Matandang Panginoon Reyes, kung talagang para sa ikabubuti ng pamilya Reyes, dapat ay dalhin mo ang iyong mahal na anak at magpakamatay para humingi ng tawad. Bastardo mula sa isang bastardo, nandidiri ako sa pagpatay sa kanya.
Huwag kang magmadali. Pagkatapos namin siyang patayin, huhubaran ka namin at ihahatid sa kama ni Diego Reyes. Ayaw niyo ng respeto, ah. Itutuloy. Halika na, tingnan natin kung sino pa ang maglakas loob na umakyat. Isang sandata lang ang meron ka. Huwag kayong matakot, mga kasama. Mahigit 20 tayo. Kaya mo bang patayin kaming lahat sa isang iglap? May punto ka, boy. Anong balak mo? Papatayin mo ba ang kapwa-miyembro ng kulto? Magkakamag-anak? Kanina, nang pinag-uusapan nyo ang pagpatay sa akin at kay Itay, bakit hindi nyo naisip na magkakamag-anak tayo? Hindi nyo nakikilala ang tama sa mali. Puputukin ko kayong mga hunghang na to. Matanda ka na. Ikaw naman ang susunod. Charmaine Reyes. Ang pinagtatapat mo ngayon ng patalim ay si matandang elder son ng kulto ng Asul Langit. Hindi ka pababayaan ng kulto ng Asul Langit. Tama, ibaba mo na ang sandata mo ngayon din. Ang isang elder ng kulto ng Asul Langit ay makapagpapaangat sa iyo. Anong klaseng kulto ng Asul Langit yan? Kung ayaw nyo kaming bigyan ng buhay ni Itay, ako na ang uuna sa inyo. Ako ay nasa rurok na ng Golden Core Realm. Maliit na patalim lang, yan paano ako masasaktan? Ano to? Anong gagawin natin, anak? Paano kung ako na lang ang lumapit para humingi ng tawad? Ano sa tingin mo? Dahil ang kulto ng Asul Langit ay isa sa pinakamalaking pangkat ng mga immortal. Ayos lang yan, Itay. May malaki pa akong sandata. Ay naku. Kayong kulto ng Asul Langit ang target ko. Malaking sandata. May sandata ka lang, makakalaban mo na ang mga immortal. May sandata ka lang, isang mortal na katawan lang ang may lakas ng loob na lumaban sa mga nasa itaas. Halika, ipakita mo. Gusto kong makita kung gaano kalaki ang sandata mo. Malaki. Ganito kalaki. Itutuloy. Ang laki naman nito. Nagmumukha lang matindi. Kahit gaano pa kalaki ang pagyabang, hindi ito hihigit sa isang maliit na patalim na pambaliktad. Samantalang ako, nakapagbuo ako ng Golden Core sa loob, nakakapaglikha ng siklo ng lakas loob, umaabot sa taas na 3 zang. Sa pagdepensa, kayang protektahan ng 100 metro kuwadrado laban sa anumang pagsalakay. Sa pagsalakay, parang kidlat ang bilis, kumikilos na parang kulog. Kaya kong kunin ang ulo ng isang tao mula sa libu-libong li. Ang aking pagsasanay ay ang mataas na sikretong sining ng Qingxuan, ang Jutian Shuanggong. Ang galing! Ang sandata ko naman ay pangkaraniwan lang. Ang saklaw nito ay 12,000 kilometro lang. Pinakamataas na bilis, 3,000 kilometro kada oras. Pag pinindot ang gatilyo, turbocharged, 4 na nuclear warhead, 8 match cone. Pag sumabog ito, ang buong lalawigan ng ulap, 32 kondado, 87 distrito, lahat magkakainan sa lamay. Ang sandata kong ito, pangalan ay Southwind B7R90, Intercontinental Missile, Platinum Print Collector's Edition. Tapos na. Anak, yung sinabi mo sa una parang ang galing-galing, pero sa huli hindi ko na maintindihan. Outdated ka na, tol. Pwede pang magdagdag ng skin para sa 10 attack points. Mas mabuting kumalma ka. Wala namang malalim na galit sa pagitan natin. Hoy, lahat ito ay para sa ikabubuti mo. Ito lang naman ay pagsubok ng sekta. Walang malalim na galit, 900 at mahigit na palad ang pagsubok. Bawat palad ay antas ng Golden Core. Palad-palad na tumama sa anak ko. Takot ka bang hindi siya mamatay? Para sa ikabubuti ng anak, inutusan mo ang mga tao na maghasik ng chismis sa amin naming mag-ama. Sabi mo para sa ikabubuti ng anak ko. Dinungisan mo ang kaluluwa ng aking ina sa kabilang buhay. Iyon ba ay para sa ikabubuti ko? Nakipagsabuatan ka sa mag-amang ito para pilitin ang aking ama na sirain ang kanyang lakas. At gusto mo pa kaming lipulin. Iyon din ba ay para sa ikabubuti ko? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ano ang gusto kong sabihin? Matanda, sa Hades ka na lang magpalista ulit. Nagpalit na ang posisyon ng atake at depensa. Tama, sa Immortal Sect, sa landas ng immortalidad, ayaw na naming sumali. Oh, magsama-sama tayong mag-reincarnate. Ano? Anak, sa bandang huli, gusto mong magsabay tayong mamatay? Ay, Tay, marami pa akong sekretong pera na hindi pa nagagastos. Iduduloy. Ang laking atake. Kung hindi ko pinilit buksan ang portal at inilipat ang atake, baka pati ako ay namatay na rin. Pangulo ng kulto, kailangan mong ipagtanggol ako. Siya ay pumatay sa mga kasapi ng kulto ng Asul Langit. Hindi siya tao. Ginamit mo ang Golden Core Realm para sa pagsusulit at pagpili ng mga estudyante. Akala mo ba hindi ko alam? Napahiya mo ang buong samahan. Ngayon tinanggal na kita bilang elder ng samahan. Dalhin siya. Opo.
Sayang, kahit na ang iyong katawan ay naging banal, hindi mo pa rin madama ang pag-agos ng espiritu. Hindi ko madama kung sino ito, ngunit kailangan kong tiyakin na ang ganitong henyo ay maging miyembro ng kulto ng Asul Langit. Ngayon, kasalanan ito ng kulto ng Asul Langit. Ipinapahayag ko na ang buong pamilya Reyes ay maaaring sumama sa akin sa kulto ng Asul Langit. Wow, ang ganda. Anak, pagdating mo sa kulto ng Asul Langit, magsumikap ka. Umaasa ang iyong ama na aalagaan mo ako sa pagtanda. Hoy, sabi ko, kung papayag lang ako agad, hindi ba nawawalan ako ng muka? Ay, Itay, siya ang pangulo ng samahan. Anong mukha pa ang hinahanap mo? Baka magalit siya. At manapak pa. Ate, nakikita kong maputla ka at madilim ang noo. Baka gusto mong sampalin ako ng 2 beses, bibigyan kita ng 2 pirasong Liu Wei di Huangwan para pampalakas. Pangulo, pasensya na. Nasiraan siya ng ulo dahil sa bugbog. Gusto naming pumunta sa kulto ng Asul Langit. Gusto namin. Wow, sumama ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Sa pagpunta sa kulto ng Asul Langit, tiyak na mapapahamak si Charmaine Reyes ng walang libingan. Itutuloy. Ang decoration ay napakamaharlika. Hindi ko inakalang may pahinga pa ako ngayong araw na ito. Charmaine. Ano ito? Bakit meron kayong lahat? May randomness ang pagkuha ng equipment. Hindi ito importante. Ang importante ay... Bakit hindi ako ang sentro ng atensyon nila? Nasaan ang galit? Nasaan ang paninira? Narito ang isang malaking playboy. Wala ba akong karapatang murahin kahit 2 beses? Charmaine, sinabi mo ito, parang gusto mong masapa. Ganon din ang pakiramdam mo, di ba? Tulad ng taong katulad ko, dapat akong bugbugin ng husto. Pero ngayon, hindi nila ako pinapansin. Hindi ba ito isang uri ng paghamak sa akin? Charmaine, talagang nabigyan kita ng bagong pagtingin. Binibigyan kita ngayon ng pagkakataon. Pagkakaiton? Anong pagkakataon? Siyempre, ang pagkakataong maging aso ko. Hindi ba't dahil sa akin ka pumasok sa Orden ng Esmeralda? Pero may isa akong kondisyon. Sampalang mabuti siya para sa akin. Ikaw, Itutuloy. sa nakaraang buhay, si Mia Cruz, sa isang salita lang niya, pinatay mo ako. Hindi ko inakala na ganito kabilis ang paghamak na ito. Ay mauulit. Huwag mo siyang tingnan ng ganyang kahabag-habag. Sa isang salita ko lang, hindi lang sampalang aabutin mo, pati pagpatay sa'yo ngayon din, hindi siya mag-aatubili. Charmaine, ano pang hinihintay mo? Isang sampal kapalit ng buong buhay na paglilingkod kay Mia Cruz bilang aso. Ito ang pangarap ng marami. Ngayon sa'yo napunta, dapat mong pahalagahan ito. Anong tinititigan mo? Isang taong pumasok sa likod na pinto. Nakakasuka. Hindi ba't ikaw rin, dahil kay Kuya Charmaine, nakapasok sa kulto ng Asul Langit? Tinanggap ni Charmaine ang pagsusulit para sa akin. Dapat niya yun gawin. Ikaw, isang hamak na alila. Paano ka magiging kapantay ko? At nangahas ka pang sumabat. Charmaine, iniuutos ko sa'yo, punitin mo ang bibig niya. Kapag nakikita ko ang mukha mo, nasusuka ako. Charmaine, ito ang utos ng iyong amo. Naniniwala ka ba na gagawin kitang hindi karapat-dapat kahit dilaan ang paa ni Mia Cruz? Bakit ka pa nagkukunwaring nag-aatubili? Dahil sa'yo ako nakapasok sa kulto ng Asul Langit. Yan ang katotohanan. Pero ako, si Shaira Santos, ayaw kong may utang sa'yo. Ang sampal na ito, tinatanggap ko walang sama ng loob. Tama ka. Ang sampal dapat malapit para mas malinaw na marinig. Ikaw rin, nag-awaken? Ang sistema na lumalakas kapag nabubugbog? Ano yon? Eh bakit mas nakakainis ka pa sa akin, partner eh? Itutuloy. Charmaine Reyes, ikaw? Para lang dito, sinuntok mo ako, puta. Ano, hindi ka sang-ayon? Eh di gantihan mo! Suntukin mo ako, sige! Charmaine, nagawa mong manakit ng isang babae? Lalaki ka pa ba? Lalaki? Ang kamay ng lalaki para magtagumpay sa mundo. Basura lang ako, kaya sa inyo lang magagamit. At ikaw? Nasaktan ng babae mo, kung lalaki ka, patayin mo ako! Talagang ayaw mong tanggapin ang kabaitan. Ingat! Bakit? Bakit mo ako ipinagtanggol? Kuya Charmaine, hindi ako nagkakamali, di ba? Ikaw, nag-aalala ka talaga sa akin? Bakit kaya? Matagal kong pinaghirapan ang napakalaking kayamanang ito. Paano napunta sa iba? Dapat sa akin ang suntok na yon. Akin yan, demonyong kapangyarihan ito. Ikaw. Napa-impulse ka. Dapat mong kontrolin at huwag nang ipakita ang kapangyarihang ito. Ano ang gagawin ninyo? Huwag kayong lumapit.
Banal na lugar ito ng sekta, isang marangal na lugar. Itutuloy. Aray, Handa ka na? Gago ka. sinuntok mo ang aking si Waning. Aray, hinamon mo ang manugang kong babae. Papatayin kita. Dahil hindi ka tumutok, dahil hindi ka tumansya, bulag ka ba gago? Ang mga mata mo para lang butas ng ilong, para lang panghinga. Tatay, hawakan mo siya ng mahigpit. Patayin natin ito gago. Tira na, tumansya kang mabuti. Ratatat tong hayop na to. Banal na lugar ng kulto, bawal ang maingay. Ahem. Matagal ko nang naririnig na ang 3 dakilang guro ng kulto ng Asul Langit ay mga tunay na dilag sa mundo. Bawat isa'y kasing ganda ng diwata. Ngayon, sa wakas ay... Mga mag-aaral, kayo na ngayon ay mga mag-aaral ng kulto ng Asul Langit. Sa susunod, kung mapipili namin kaming 3, magiging tunay na alagad kayo. Ate, ito ba yung sinasabi mong espesyal na mag-aaral? Maganda nga pero wala namang espesyal. Alam kong nagbago ka na, pero sa tuwing ang mga kaibigan mong pinatay mo ay muling lumalabas sa harap ko, hindi ko mapigilang gustuhin kang saktan. Nako! Waning, wala nang oras. Suntukin mo na ako. Narinig mo ba? Tutuloy. Charmaine, ano bang sinasabi mo? Waning paano kita matitira? Ay sus Mariosep ngayon, gusto ko nga sanang bugbugin mo ako. Sa panahon ngayon, ganito ba kahirap ang magpabugbog? Hoy, halika, suntukin mo ako. Bilisan mo, suntukin mo ako. Suntukin mo ko, suntukin mo ako. Charmaine, tumahimik ka nga. Malapit na tayong pumili ng mga estudyante. Dahil lang hindi ka sinuntok ni Mia. Ganito na lang ang nararamdaman mo. Kung nagsisisi ka, pumunta ka na ngayon at sabihin mo kay Mia ang nararamdaman mo. Siguradong hindi ka niya papatayin. Oo nga, bakit hindi ko naisip yon? Seryoso ka bang gagawin mo yon? Action! Ang pechay 36 na sentimo bawat kilo. Ang pechay, 36 na sentimo bawat kilo. Ano ba yon mga Ginoo? Itigil muna ninyo ang ginagawa ninyo. Makinig kayo sa akin. Ngayong nakita ko ang 3 guro, labis akong nahumaling. Hehehehehe, kaya't hinihiling ko sa 3 guro na ngayon kaagad sa lalong madaling panahon ay umibig sa akin at magtapat ng kanilang pag-ibig sa akin. Pinapayuhan ko kayong 3, huwag kayong magpakapal. Baliw ka ba? Umuwi ka. Hoy. Ay, hahaha, ay nako, talagang anak ko. Tama, kung umiibig ka, sabihin mo ng malakas. Ang nararamdaman mo. Sinusuportahan ka ng iyong ama. Carmaine. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na dito ay lapastanganin ang 3 guro? Mga guro, magkaklase kami. Walang kakayahan ang taong ito, masamang ugali, at hindi talaga karapat-dapat maging estudyante ninyo. Iminumungkahi ko na ngayon din ay itong hayop na lumalaban sa nakatataas ay palayasin. Ano ang dahilan mo? Dahilan? Kailangan ba ng dahilan para umibig? Kung kailangan, ang tunay na lalaki, hindi mahalaga ang hitsura. Itutuloy. Charmaine Reyes. Nagawa mo pang gumawa ng karumal-dumal na ginawa sa harap ng guro. Kung hindi kita papatayin ngayon, hindi ako makakatapat sa kabutihang loob ni Guro Asul na Phoenix sa amin. Ako... Ayun na! Bilis! Sige, suntukin niyo ako! Patayin niyo ako! Haha! Mas lalo akong nasasabik habang sinasaktan ako. Salamat sa ipinagkaloob ni Guro Asul na Phoenix, isang magarang kombinasyon ng suntok. Sandali, kung magsisikap kang magsanay, maaari kong bigyan ka ng pagkakataong ito. Mukhang mataas ang pagtingin mo sa kanya, ate. Kung ganun, medyo interesado na rin ako. Sa tingin ko, ate, matagal ka ng single, kaya naghahanap ng magpapainit ng kama. Guro, paano mo siya napagbigyan? Bakit mo siya pinagbigyan? Wala naman siyang iba kundi matigas ang ulo. Para lang masanay ako, kaya ko rin yan. Pagkakataon? Ito ba ang pagkakataong hinihingi ko? Ang gusto ko ngayon ay ipinipiga mo ako sa sahig, hindi sa kama. Huminahon ka, may oras pa. Kung ganon, dahil na-reserve na ang unang asawa, ang natitirang 2 bisita, magpakilala naman kayo. Naku, Kuya Charmaine, huwag ka nang magsalita. Isang babae ay hindi pa sapat. Maliit ka pero ganito ka kasakim. Kung ayaw ninyong magsalita, ako na lang ang magsasalita. Tungkol sa akin, wala akong kakayahan. Tamad lang ako at mahilig kumain. Hindi marunong magluto, hindi marunong maghugas ng pinggan. Hindi natututo ng mga teknik, hindi natututo ng mga martial arts. Pero kayo, kailangan ninyong magbigay ng halagang emosyonal sa akin. Tuwing gabi, kailangan ninyong masahe, himasin ang mga binti, balikat at likod ko. Kayo ang bahala sa lahat, sa loob at labas ng bahay.
Sa madaling salita, kung sasama kayo sa akin, magdusa kayo. Isang pagdusa, isang katahimikan. Tingnan ko siguro usok, parang isang asawang martir. Gusto mo bang sumubok kasama ko ng mapait na bunga ng pag-ibig? Charmaine, wala ka talagang hiya. May hangganan din ang kahihiyan mo. Hindi ka naghahanap ng kasama sa landas, naghahanap ka lang ng katulong. Hindi ko hahayaang hamakin mo siguro usok ng ganyan. At saka, sa kalagayan mong yan, siguro usok hindi talaga papayag sa'yo. Sa tingin ko, dahil sa katapatan mo, lalo pang lumalim ang interes ko sa'yo. Guro, huwag naman po kayong magpakababa. Kung talagang may pangangailangan sa ganon, ako na lang ang magprapraktis. Ako na lang. Pwede ba? Aray! Hala, Diego anak, walang kwenta ang pagprapractice. Hindi kita anak. Kung ikaw ay kung tatawagin mo ang anak kong tatay, baka sakaling maipasa sa'yo ang lahi. Maganda ang katawan ni Guro Usok. Sabi nila, ang mga babaeng maganda ang katawan, madaling magbuntis. Kung sasama ka sa akin, gawa muna tayo ng isang kama ng mga bata. Pagdating ng tagsibol, gawa ulit tayo ng isa pang kama. Guro, Huwag po. huwag po sana. Charmaine, ano ba ang tingin mo kay Guro Usok? Isang makina para mag-anak? Bibigyan kita ng babala. Kung magsasalita ka pa ng katarantaduhan ngayon, kahit mawala pa ang buhay ko, gagawin ko ang lahat para maputol ang lahi mo. Sa tingin ko naman ayos lang. Guro Usok, bakit pati ikaw ay nahulog na rin? Itutuloy. Hay naku, Charmaine, wag na nating pag-usapan. Kung ipagpapatuloy natin, magagalit talaga ang mga guro natin. Huwag kang mag-alala. Kung galit talaga sila, matagal na sana akong pinagbuhatan ng kamay. Mas gusto ko pang magsimula sila ng away. Wala na tayong oras. Hoy, Waning! Babae ka rin. Mas alam mo siguro kaysa sa akin kung ano ang ayaw nila. Ano ba talaga ang ayaw nila? Sa totoo lang, hindi rin masyadong alam. Ang narinig ko lang, mahilig sa pera si Ma'am Usok. At si Ma'am Cheska naman, naiinggit siya sa katawan ni Ma'am Usok. Dahil flat siya. Sige, usap muna tayo. Ako, hindi ko kayang magbayad ng dowry. Pero kailangan mong magbigay ng dote. Huwag kang mag-alala, hindi naman kalakihan ang hihingin ko. 30 hacienda, 80 sasakyan, at 8,000 mesa sa handaan para makainuman ko ng husto ang tatay ko. Anak, hindi na sayang ang pagmamahal ko sa'yo. Mabuting anak ka talaga. Eh ikaw, ano ang gagawin mo? Ewan, basura lang ako, tira-tira lang. Ipinanganak akong parasite. Syempre, may side hustle din ako. Nung paakyat ako sa bundok, may nakita akong bangko sa paanan. Kailangan kong umutang muna doon. 79 na milyon, 9,800. Pati yung ipon mo, kailangan mong gastusin lahat para sa akin. Syempre, yung utang sa pangalan mo isusulat. Puro silang dalawa lang ang pinag-uusapan. Eh ako? Ikaw, pag kinasal na ako sa 2 guro, sa kasal namin ng 2 guro, magbigay ka lang ng 200. Kumain ka na lang sa handaan. Tandaan mo ha, sa mesa ng mga bata ka uupo. Pagkatapos nito, malinaw na ang hatian natin. Lunes, Miyerkules, Biyernes, kay Guro Asul na Phoenix. Martes, Huwebes, Sabado, kay Guro Usok. Magpupursige tayong mag-anak para yung mga bata ang uutang sa pangalan ni Guro Usok isusulat. Para dumaloy ng tuloy-tuloy ang pera, kahit may maghabol ng bayad, siya lang ang hahanapin. Sa huling araw, siguro Cheska ang mag-aalaga ng bata. Kasi bata lang ang makakasundo ng bata para magkasundo silang maglaro. Ayos! Perfectong resource loop! Hahaha! Ganito nang sinasabi ko, wala pa ring reaksyon. Talaga nga, kapag mas maganda ang babae, mas stable ang emosyon niya. Hay! Baka naman ako si Charmaine Reyes, talagang dito na magtatapos. Punyeta! Hindi ba pwedeng imulat mo lang ang mga mata mo? Hu! Warning! Talagang paalis na ang kuya mo. Ginawa na ng kuya mo ang lahat ng makakaya. Nakita mo naman lahat. Kuya Charmaine, nakita ko ang pagsisikap mo. Aray! Aray! Yung pakiramdam pagkatapos makaligtas sa peligro, sobrang sarap. Itutulo. Gusto ko lang sana lokohin ka. Hindi ko inakala na ganito ka pala katapang. Mga tauhan, kunin ninyo ang aking espadang 8 araw na niyebe. Butasan ninyo ang katawan niya ng ilang butas. Hoy, magandang ideya yan. Masyadong mabait pa yung mga butas para sa kanya. Dapat balatan siya ng buhay at isabit sa pintuan ng bundok bilang babala sa mga estudyante ng orden. Hoy, sa tingin ko pwede. Charmaine Reyes, ang paghamak sa guro ay isang napakabigat na kasalanan. Huwag mong isipin na ang pagpapanggap mong baliw ngayon ay makakatakas ka na. Akala mo ba talaga ay hindi ka kayang galawin ng guro? Hindi ako tumatakas Yun pa nga ang gusto ko. Kahit sa buhay kong ito, medyo hindi kita maintindihan pero Kuya Charmaine, bilang estudyante, ang pagbibiro sa guro ay talagang mali ka. Hindi ko naman sinabing tama ako. Hoy! Kahit ikaw sa tingin mo ay dapat akong bugbugin at dapat mamatay, di ba? Hay nako, doble ang saya. Hoy mga kasama, hoy! Huwag kayong mag-alala, sandali lang.
Halika, para sa mga gustong manakit sa akin, pumila kayo. Isa-isa lang. Halika, mga kasama, pumili kayo ng armas na gusto ninyo. Sinisiguro ko na maririnig ninyo ang mga tunog na magpapasaya sa inyo. Nababaliw ka na. Nababaliw ka na nga. Ate, bakit ka kumuha ng loko-loko sa ating orden? Kung kumalat ito, hindi kaya tayo pagtatawanan ng buong mundo. Oo nga. Mas mabuti pa na siya'y ipalayas. Wag naman! Kung talagang palalayasin mo ako, suntukin mo muna ako bago mo gawin yon. Hindi pwedeng laktawan ang tamang proseso. Mga tira ng Orden ng Esmeralda, lumabas at makipaglaban. Malaking trabaho na ito. Itutuloy. Mga kagalang-galang, bakit kayo naglakbay ng malayo patungo sa aming kulto ng Asul Langit? Ano ang inyong pakay? Kapuri-puri ang pagtatanggol ng kulto ng Asul Langit laban sa mga dayuhang lahi ng mga demonyo. Kapuri-puri ang inyong diwa, ngunit dumating na ang pagtatapos ng isang bayani. Ang swerte ng kulto ng Asul Langit ay nalalapit na sa wakas. Panahon na para magpasa ng tungkulin. Alam ninyo na ang aming kulto ng Asul Langit sa salin lahi ay nagtanggol laban sa mga dayuhan. Kapag sinalakay ng mga dayuhan, nasa panganib ang buhay at kamatayan. Dapat tayong lumaban ng buong tapang. Dapat tayong mabuhay para sa labanan. Ngunit kayo, hindi man lang sumama sa aming pinag-isang hanay. Ayos lang sana yon. Alam ninyong mabuti na ang aming kulto ng Asul Langit ay nasa mahinang kalagayan. Ngunit ginagawa pa rin ninyo ang mga bagay sa likuran namin. Ang ganitong mga gawain, karapat-dapat pa bang tawaging mga mabuting tao? Karapat-dapat pa bang ituring na kapantay ng aming kulto ng Asul Langit? Dahil sa matagal na paghihirap ng kulto ng Asul Langit, kaya kami narito ngayon. Kung ibibigay lamang ninyo ang lahat ng yaman sa ilalim ng kulto ng Asul Langit, hatiin sa 4 na antas at ipamahagi ng lubusan, at kaming ang humalili sa kulto ng Asul Langit, hindi ba't mas mabuti iyon? Ahahaha! Tama, Punong Ching. Ibigay ang teritoryo ng kulto ng Asul Langit sa aming mga kamay. Kami ang magtatanggol ng inyong posisyon para sa inyo. Hindi ba't ito ay isa pang paraan ng pagtatanggol laban sa mga dayuhan? Talagang walang hiya. Sa tingin ko, palsipika ang pagtatanggol ninyo laban sa mga dayuhan. Ang totoo, gusto ninyong hatiin ang aming kulto ng Asul Langit at ang mga ari-arian nito. Huwag magpadalos-dalos. Malapit na ang aking katapusan. Wala na akong lakas para labanan sila. Sa antas ng kanilang 4 na tao ay kapantay namin 3. Ang pagiging marahas ay magdudulot lamang ng pagkawasak sa buong sekta. Ate, titigan ba nating walang magawa habang kinain nila ang ating sekta? Wala nang ibang paraan. Kulto ng Asul Langit. Ang paghahati-hati sa inyong sekta ay pagbibigay galang sa inyo. Kung ayaw ninyong tanggapin ang aming kabaitan, ngayong araw, kami ay sasalakay sa inyong tarangkahan. Walang maiiwan matandaman o bata. Punong Ching, sa tingin ko, ibibigay na lang natin ang kulto ng Asul Langit ng walang laban. Maging isang kaakibat na sekta nila. Hindi naman imposible iyon. Tama, Punong Ching. Habang may buhay, may pag-asa. Ha! Mas malaki ang iyong bibig kaysa sa iyong paa. Subukan mong gumalaw. Itutuloy. Pangulo, hayagang ininsulto ni Charmaine Reyes ang ating samahan. Dapat siyang patayin ngayon din. Sandali, Charmaine Reyes, isang tunay na lalaki ka. Guro, ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo pa ba nakikita? Hayagang nilabanan ni Charmaine Reyes ang 4 na sekta. Nilabanan ng ating Orden ng Esmeralda. Ang layunin niya ay ang kanyang sariling kamatayan, kapalit ng kapayapaan para sa Orden ng Esmeralda. Sa lahat ng bagay para sa Esmeralda ang iniisip niya. Ngunit tayo, sa ating pagiging makitid ang isip ay naghinala sa isang taong marangal. Sabay-sabay na. Mahal kayang si Charmaine Reyes ang taong ating hinahanap? Ang sarap. Ano? Paano ito nangyari? Isang walang kwentang walang kapangyarihan ay nakayanan pang pigilan ang aming 4 na pinakamalakas na atake. May kakaiba sa taong ito. Gamitin natin ang buong lakas ng sabay-sabay upang maiwasan ang mga komplikasyon. Ano ang ginagawa ninyo? Ano ba? Kung gusto ninyong masaktan, magsumikap kayo. Ayos ba? Wala na bang hustisya? Wala na bang batas? Tatay, magsalita ka naman. Tingnan mo sila, inaagawan ako ng pagbugbog. Charmaine Reyes, magpahinga ka muna. Bahala na kami rito. Ako! Ngayong araw, ang mga mag-aaral ng Esmeralda ay nagbigay sa akin ng malaking inspirasyon. Ngayong araw, inapi ninyo ang aming samahan. Kailangan ninyong daanan muna ang aming mga bangkay.
Alam kong hindi ko kayo kayang talunin, ngunit kami ay mamamatay kasama ng aming samahan. Kasalanan ito. Ang sinasabi ninyo ay ang mga linya ko. Mga linya ko. Itutuloy. Charmaine Reyes, tingnan mo ang ginawa mo. Kung hindi dahil sa'yo, ang tatlong maestro ay matagal nang nagpapahinga sa kanilang pagtanda. Hindi tulad ngayon na napilitan silang magpakamatay dahil sa'yo. Oo nga, bakit ka kailangang magpasikat? Kahit ikaw ang umako, ano ang magagawa mo? Kaya kaya ng tatlong maestro? Kami bang mga estudyante ay kaya? Paano ka naging ganito kasakim? Ikaw ang gumawa ng gulo, ikaw ang dapat humarap. Kuya Charmaine, huwag mong pakinggan ang sinasabi nila. Masyadong mapanganib iyon. Bumalik ka na. May naisip akong paraan upang malutas ito. Pero medyo malaki ang kapalit. Charmaine, ano pa bang paraan ang meron ka? Gamitin mo na agad. Tama. Ngayon ang aming sekta ay winasak. Kami ay handang mamatay. Wala na kaming iniisip. Ang problema, ako ay hindi makontrol ang lakas. Hayop ka, nagpapanggap ka na naman. Akala mo ba ang kapangyarihan ko sa Yuanying stage ay gawa sa putik? Tama, marahil kaya mo kaming labanan. Pero kung lalampasan ka namin at patayin ang mga matanda at bata sa sekta, ay madali lang. Anong magagawa mo? Charmaine, ano pang hinihintay mo? Kahit hindi ka kumilos ngayon, ang aming Orden ng Esmeralda ay mawawasak pa rin. Mas mabuti pang magsama-sama tayong mamatay. Kayo ang nagpilit sa akin. Pumuputok na! Ang laking kapangyarihan. Kung hindi ako agad nagpalakas ng katawan, baka namatay na ako. Pangulo ng Orden ng Esmeralda, tapusin na natin ang usapan ngayon. Nagkamali kami. Pakiusap, bigyan niyo kami. Ng pagkakataong mabuhay. Nasaan si Charmaine? Huwag mo akong tawaging Charmaine, tawagin mo akong ang manlalapit ng kamatayan, ang hari ng mukhang jade na bomba. Buksan ang proteksyon ng sekta. Hehe. Bakit kayo tumatakbo? Huwag kayong tumakbo. Itutuloy. Hoy. Nasaan na sila? Naglaho na parang usok. Kung hindi ko binuksan ang pangunahing depensa ng sekta, malamang tayo rin ay... Hi! Sayang naman, libreng bugbog pa sana. Charmaine, salamat sa'yo. Ikaw ang pinakamalaking bayani ng aming kulto ng Asul Langit. Pinapayagan kita na maging estudyante ko. Ate, paano mo ako naunahan, Charmaine? Nangako ka sa akin dati na magkakaanak tayo. Ang kahilingan mo, papayagan ka ni ate. Hindi ganun. Magiging estudyante ko siya. Ako ang pinakabata sa atin. Dapat ako ang pagbigyan nyo. Sumama ka sa akin, sa akin! Sa akin! Aray! Tama na! Sa inyong tatlo, sinong pinakamalibog? Doon ako sasama. Ako ang pinakamalibog. Ate, anong yung nangyari sa'yo? Sige na. Sumama ka muna kay Cheska sa alchemy room para magsanay. Pagkatapos kong magpahinga, ako na ang magtuturo sa'yo. Guro, gusto ko rin pumunta sa alchemy room. Shira, alam mo dapat ang kalagayan mo. Sa ilalim lamang ng aking pagtuturo, malilinang ng husto ang iyong potensyal. Kahit na sa buhay na ito, nagbago na si Kuya Charmaine. Pero sa nakaraang buhay, siguro Cheska ay namatay sa kanyang mga kamay. Kung magkakasama lang silang dalawa, natatakot ako. Guro, kailangan kong pumunta sa alchemy room. Ganito na lang. Sumama ka muna sa akin para magsanay. Kung maganda ang resulta, papayagan kitang dalawin siya sa alchemy room. Naiintindihan ko po, Guro. Guro Cheska, usapan natin to ha. Pwede akong maging estudyante mo, pero kung hindi mo ako mabugbog ng 20 beses isang araw, ayaw ko yon. Huwag kang mag-alala. Mas malibog pa ako kaysa sa iniisip mo. Halika, buksan mo ang bibig mo. Supsupin mo to. Itutuloy. Bukas ang bibig. Supsupin mo. Anong pinakain mo sa akin? Gamot. Mas tiyak na sabihin, sira na gamot. Kaming magkapatid, mula pagkabata ay may lason malamig ng kabilang daigdig. Kailangan uminom ng gamot araw-araw. Pero hindi ito pang matagalang solusyon. Hanggat hindi ko napapawi ang lason, mamamatay ako. Kaya ko pa itanggal, pero ang ate ko... Kaya kailangan kong makagawa ng 8 klase ng gamot para iligtas siya. Kaya mo yan. Kinain mo? Siyempre naman. Nakakamatay ang sirang gamot! Eh bakit mo ako pinakain? Gusto lang kitang paitiman ng konti. Ang galing mo. Parang may nararamdaman na ako.
Anong gagawin natin? Charmaine, hindi ko sinasadya. Huwag kang mamatay dito. Eh di sa labas na lang ako mamamatay. Hindi yon. Maligayang bati host, matagumpay na nadagdagan ang halaga ng pagdurusa. Maligayang bati host, matagumpay na nakuha ang premyo. Ika-6 na klase ng gamot para sa pamamaga? Ah, may ganito pala? Paano kung uminom ako ng mabuting gamot? Anong mangyayari? Mamamatay ka. Ikaw. Ang galing. Guro, ayos ka lang ba? Ayos lang. Lumang sakit lang. Magpapahinga lang ako. Ayos ka lang? Ay, huwag mo muna intindihin yon. Heto. Kainin mo. Ika-6 na klase ng gamot para sa dugo. At saan galing ang amoy ng gamot? Itutuloy? Sandali lang. Kakakain mo lang ng isa na defective na blood transformation pill, tapos biglang lumabas ang isang ika-6 na antas na blood transformation pill. Hindi kaya ikaw ang naglabas niyan? Kainin mo na yan. Ang sarap talaga! Wow, ang galing mo talaga! Eh, magaling ka rin naman. Bilang isang elder ng pill refining hall, nakagawa ka pa ng isang kaldero ng mga lason na pill. Pero okay lang. Kailangan ko nga eh. Sa totoo lang, hindi talaga ako marunong mag-refine ng pills, pero kailangan kong iligtas si ate. Pero ngayon, nandito ka na. Bukas na pill refining assembly, siguradong magiging bongga ang performance mo. Kailan ko ba sinabi na pupunta ako? Papayuhan ko si ate na palayasin ka sa sec. Ay huwag. Pumunta ako sa kulto ng Asul Langit para maghanap ng problema. Yung hirap na dinanas ko sa'yo, kahit maghanap ako ng maghanap, hindi ko makikita yon. Basta naniniwala ako sa'yo, kaya mo yan. Oo nga pala. Kung kaya mong gawin ang ika-6 na antas na pill, baka kaya mo rin. Yung Anong klaseng? Yung tipong Random lang yan lahat. Sisikapin ko. naniniwala ako sa'yo. Kahit konti lang, okay na. Master, yung pagpapasabog ng pills ang randomness ay hindi stable. Pero, pwede tayong gumamit ng external force. Anong ginagawa mo? Warning, bakit mo kami dinala sa pill refining hall? Anong gagawin natin dito? Sa nakaraang buhay, si Charmaine pagkatapos sumali sa pill refining hall, ang katawan ni Master Cheska ay lalong nanghina. Pagkatapos ng pill assembly, namatay siya dahil sa lason. Pero si Charmaine sa buhay na ito ay medyo iba sa nakaraang buhay. Baka kaya hindi pwedeng magsugal. Ang kaligtasan ni Master ang pinakamahalaga. Itutuloy. Guro, ang ganda ng kutis mo. Anong nangyari? Mabuti ang pakiramdam ng guro, hindi lang sa kutis. Napakaganda ng panahon ngayon. Warning, malaki pa rin ang Pagkakaiba, di ba? Charmaine Reyes, salamat sa gamot mo ha? Bukas na paligsahan sa paggawa ng gamot, huwag mong kalimutan. Yung kay Cheska, gawa mo ba yan? Diskarte lang yan. Kailan naman ako ang pagbibigyan mo ng karanasan? Ikaw, marunong ka rin palang gumawa ng gamot? Konti lang. Kahit mababa ang chance na mag-success ang gamot, pero ang silicone gel, madali lang gawin. Maganda ang pundasyon ni Guro Cheska, sumakto lang ang ginawa kong 8 piraso. Teknolohiya ang susi sa pag-unlad, mechanical na pag-akyat. Meron pa akong natitira. Gusto nyo ba? Kahit hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, pero sa tingin mo ba, kulang pa ako? Ako. Maganda rin naman ang pundasyon ko. Ay, teka. Sabi mo, sasali ka rin sa paligsahan ng paggawa ng gamot? Sa paligsahan ngayon ng kulto ng Asul Langit, ang tema ay ang paggawa ng detoxification blood pill. Ang kalidad ng pill ang magiging batayan, at ako mismo ang susubok para sa huling hatol. Ang magwawagi sa paligsahang ito ay hindi lamang makakatanggap ng suporta mula sa lahat ng resources ng kulto ng Asul Langit, kundi makakamit din ang teritoryo ng 6 na rehiyon at 13 distrito. Nako, ang laki naman ng premyo. Magluto lang ng isang pildoras, makakakuha na ng lupain ng kulto ng Asul Langit. Akala mo ba simpleng paggawa lang ng gamot ang usapan dito? Siguro Cheska ay naghahanap ng isang tao na makakapagpagaling kay Guro Asul na Phoenix.
Kung may makapagpagaling kay Guro Asul na Phoenix, hindi lang teritoryo pati ang buong kulto ng Asul Langit ay maaaring ibigay sa kanya, lalo na ang premyo. Charmaine Reyes. Kaya mo yan. Marunong ba talaga siyang gumawa ng gamot? Malalaman natin sa sandali. Charmaine Reyes. Huwag kang magkunwari. Narito ang tunay na dalubhasa sa paggawa ng gamot. Itutuloy. Matagal ko nang naririnig na hinahabol ng lamig ang aking guro. Bilang isang mag-aaral ng Orden ng Esmeralda, nag-aalala ako sa kaligtasan ng aking guro. Kaya't ginawa ko ang lahat ng aking makakaya upang makiusap kay Matandang Dan na naglalakbay upang makatulong kahit paano sa aking guro. Ano? Siya si Matandang Dan? Ang bihirang pitong bituin na alkemista sa kontinente? Mukhang sa paligsahan na ito, ang kampeon ay siguradong mapupunta sa kanya na. Pero para maligtas ang ating guro, kailangan daw ay 8 bituin pataas. Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo, Matandang Dan. Batiin kita ng maaga sa pagwawagi ng kampyonato. Kung gusto mo akong sumali, pwede rin naman, pero kailangan nating pag-usapan muna. Kung sakaling makagawa ako ng 8 bituin na gamot, kukunin ko ang kalahati ng lupain ng Orden ng Esmeralda at saka lahat ng sweldo ninyo sa loob ng 100 taon. Basta maligtas mo lang ang 2 kong guro, kahit anong kahilingan mo, papayag ako. Guro, Matandang Dan ay mahirap na naipatawag ko lang. Sa buong mundo, kung hindi kanya maliligtas, wala nang ibang makakagawa. Charmaine. Bakit hindi ka pa bumaba? Bakit ako? Bakit? Dahil si Matandang Dan ang pinakamahusay na alkemista sa buong kontinente. Dahil si Matandang Dan ay 7 bituin at malaki ang tsansa na umabot sa 8 bituin. Ikaw, isang walang kwentang tao na walang lakas ng loob, wala ka bang hiya na nakaupo ng komportable at nagpapanggap? Ano ba ang alam mo sa paggawa ng gamot? Charmaine, sasabihin ko sa'yo kung dahil sa'yo ay naantala ang paggawa ng gamot ni Matandang Dan, kung nagalit si Matandang Dan at nabigo sa paggawa ng gamot at hindi maligtas ang guro, ikaw ang mananagot. Ikaw ang papatay sa ating guro. Paano kung manalo ako sa paligsahang ito? Ano ang mangyayari? Huwag ka nang magsalita ng panalo. Kung makagawa ka lang ng isang magandang gamot kahit isa lang. Ako si Diego. Ay luluhod ngayon at tatawagin kitang lolo. Ano sa tingin mo? Itutuloy. Sige. Kukunin ko ang unang pwesto para ipakita sa'yo. Ano, unang pwesto? Ikaw, isang walang kwentang bagito. Hamak na daga. Minamaliit mo ba ang 7 bituin na alchemist na tulad ko? Wala lang yan sa akin? Ito na nga ba ang kakayahan ng isang 7 bituin na alchemist? Nakakagawa ng maraming bagay ng sabay-sabay. Sabay-sabay na pinino ang lahat ng mga halamang gamot. Bakit ganun kumpiyansa si Charmaine Reyes? Baka naman, may itinatago ba talaga siyang kahanga-hangang paraan? Charmaine, sobra nga ang pagtingin ko sa'yo. Kung ang pagmamasa ng putik gamit ang kamay ay pwedeng ituring na marunong mag-alchemy, di sa buong kontinente, lahat ng tao ay pwedeng maging, hindi, Grandmaster. Charmaine, dapat may limitasyon ang kahihiyan mo. Yang maitim mong bola ng carbon, kahit ipakain sa aso, kahit ang aso ayaw kainin yan. Akala ko ba marunong kang mag-alchemy? Ganito ba ang paraan mo? Ang bawat tao, iba-iba ang katawan, iba-iba ang pamamaraan. Tapos na ako. Ang nakalista naming estudyante, si Yechen, ay 5 bituin na pill. Natapos ko na ang pill ko. Ang estudyante kong si Suyun, 4 na bituin na pill. Ako rin, natapos ko na. Si Jiang Xin, 5 bituin na pill. Huwag nang magsalita ng pag-abot sa 8 bituin. Kahit ang 6 na bituin ay, may kulay na amoy ng pill. Ito ang senyales na malapit nang mabuo ang 8 bituin na pill. Nagawa niya talaga. Itutuloy.
Ito ay 8 klaseng eliksir, walang duda sa kalidad. Ngunit ako ay hindi pa ito nakikita kailanman. Ang recipe ng elixir na ito ay nakuha ko habang naglalakbay sa mundo sa isang misteryosong lugar. Kaya normal lang na hindi mo pa ito nakita. Ngunit ang bisa ng elixir na ito ay tiyak na nasa pinakamataas na antas sa mga 8 klaseng elixir. Ang elixir ay tapos na, ang bagay ay tapos na, kaya hinihiling ko na ang kulto ng Asul Langit ay tuparin ang pangakong gantimpala. Si Charmaine Reyes ay hindi pa nakakagawa ng elixir. Ang resulta ay hindi pa malinaw. Paano? Gusto bang umatras ng kulto ng Asul Langit? Umaasa ka pa ba na ang walang kwentang ito ay makakatalo sa akin? Ang magaspang na pag-uugali, iyon ay isang paghamak sa akin bilang 7 klaseng alchemist. Higit pa rito, isang insulto sa lahat ng kapwa alchemist. Parang kulang pa rin ito. Sa alchemy, ako rin ay may sapat na kaalaman. Ngunit ngayon, hindi ko talaga maintindihan kung ano ang lihim na ginagawa mo. Ilagay mo. Pulbos ng palakang yelo ng Tianshan. Ito ay lubhang nakakalason. Ilagay mo. Ito ay kristal ng alakdan na may 1,000 taon. Lason din ito. Ilagay mo. Ito ay esensya ng lason ng ahas na may 10,000 taon. Ang pinakamalakas na lason. Haluin ng mabuti. Tapos na. Matandang Dan, huwag magmadali. Ayon sa patakaran ng paligsahan, kailangan munang subukan ng ate bago magdesisyon. Hindi, Charmaine, hindi ito totoo. Gusto mo bang lasunin ang aming guro? Itutuloy. Bakit, Charmaine Reyes? Ikaw at ang amo ay namuhay ng payapa sa loob ng ilang araw. Akto lang ba ang lahat? Bakit? Akala ko sa buhay na ito nagbago ka na. Akala ko magbabago ka ng tunay. Anong ginagawa mo? Charmaine, anong balak mo? Tumigil ka na, Charmaine. Basta tumigil ka, hindi ko na ito papansinin. Hindi ko nakita. Bibigyan kita ng pagkakataon. Huwag mo akong pilitin. Subukan ng gamot? Charmaine, bakit mo pa ginagawa pinsalain si Cheska na amo na mayapa na siya? Anong pakinabang sa'yo? Nagsisimula ng magsalita ng kalokohan. Ay, Bakit ikaw ang kumain? oo nga, syempre para sa akin ako ang kakain. Kakaiba. Bakit walang reaksyon? Kahit lason ay kaya magkaroon ng resistensya. Kakaiba. Kung hindi siya, sino pa kaya? Matandang hayop. Kanina pa kitang pinagmamasdan hindi normal. Hahaha. Matandang hayop, malakas ang binigay mong gamot. Mas malupit pa sa akin. Itutuloy. Lason pala. Sumama ka rin sa lahi ng mga demonyo? Vapor ng kapahamakang lason na ikaw 8 ang antas masusunog ang iyong bituka at buto at pahihirapan ang iyong kaluluwa. Hahaha, mabuti, huwag kang mag-alala, hindi ka mamamatay agad. Ang sakit na ito ay mananatili at dahan-dahang sasamahan ka hanggang sa hindi mo na talaga matiis. Ang ganitong klaseng pagdurusa, ikaw mismo ang magwawakas sa iyong sariling buhay. Totoo ba? Siyempre naman. Hindi ko talaga alam kung paano magpapasalamat sa'yo. Hoy, hoy, hoy! Pag-usapan natin ang isang bagay. Ikaw naman, mula ngayon, magluto ka para sa akin araw-araw. Ang 10 libra ng ganitong mga vapor. Ngayon, ililigtas ko ang buhay mo. Nakikita mo ba? Nakikita mo? Nakapasok na ang lason sa puso. Nasira na ang utak mo, ano? Huwag kang mag-alala. Ang gamot na ito ay wala sa mundo. Ang makakalunas, kahit ang mga Diyos ay mahihirapang magligtas. Matandang Dan, ang lakas ng loob mo. Talaga bang inakala mong ang aming kulto ng Asul Langit ay hindi ka kayang galawin? Gusto mong patayin ako. Sige, bago mo ako patayin. Ang lahat ng ipinangako ng kulto ng Asul Langit na dapat ibigay sa aming lahi ng mga demonyo. Ang kulto ng Asul Langit ay ang unang linya ng depensang sangkatauhan ngunit sa ngalan ng pagpapatupad ng kalooban ng langit. Hayagan, ang kalahating lupain sa ilalim ng pangalan nito ay ipinagkaloob sa aming lahi ng mga demonyo. Kung malaman ito ng buong mundo, ano kaya ang iisipin nila? Ano kaya ang iisipin ng lahat? Ang paligsahan ng mga alchemist, ang panalo o pagkatalo ay desisyon ng aming Orden ng Esmeralda. Ganun ba?
Sa ikawalong antas na paligsahang ito, ako ang nagkamit ng unang pwesto. Karapat dapat ako roon. Ang mga estudyante ng inyong Orden ng Esmeralda ay wala sa kalibre ko. Hindi ba ninyo ito inaamin? Ang dakilang Orden ng Esmeralda na may libu-libong taon ng kasaysayan ayaw pang tumanggap ng pagkatalo sa pustahan. Hayagan na nilalabag ang lahat ng pangako ninyo. Kayo-kayo na mukhang mababait at matuwid. Kung kumalat ito, hindi ba kayo natatakot na pagtawanan ng buong mundo? Orden ng Esmeralda, kung lalaban kayo talo. Kung uurong kayo talo pa rin, ano ang gagawin ninyo? Kayo na. Ang bahalang pumili. Sino ang nagsabing natalo kami? Hayop ka! Hanggang sa huling hininga mo, matigas pa rin ang mukha mo. Ito ay isang pagtitipon ng mga alchemist. Mula simula hanggang katapusan, wala akong nakitang ni isang pill na ginawa mo. May mukha ka pang magmalaki dito? Maghintay ka lang. Ay, tingnan ninyo. Aray! May kakaibang ingay sa langit. At may kulog ng pill. Ito. Maari kayang ang pinakamataas na antas, ang ikasyam na antas na pill ay lilitaw na. Ang ikasyam na antas na gintong pill? Imposible. Talagang imposible ito. Itutuloy. Paano ito nangyari, Charmaine Reyes? Nagawa mo talagang gawin ito? Ang taong ito, ilan pa kaya ang mga paraang hindi namin alam? Demonyong kultista. Ang mga estudyante ng aming kulto ng Asul Langit ay mananalo kaya dapat kang alisin. Ikaw na walang katulad na demonyong kultista. Umalis ka. Matandang Dan, ayos ka lang ba? Matandang Dan, gising ka na. Magsalita ka naman. Ang gamot, nasaan ang gamot? Ang recipe, kahit ang recipe, pwede na. Matandang Dan, paano ako mabubuhay nang wala ka? Anong tingin-tingin mo sa akin? Inaano ka niya? Tinutulungan kita. Ano ang gagawin mo? Huwag kang lalapit. Sa tingin ko may nakalimutan ka. Patutugtugin ko para maalala mo. Ano ang tawag sa tatay ng tatay? Ang tatay ng tatay ay lolo. Naalala mo na? Naalala mo na? Ang ama ng ama, ano ang tawag? Alam mo ba kung sino ang pinatay mo? Ang pinatay mo ay aking tagapag-alaga. Charmaine Reyes, tama na. Pangulo. Dapat mo akong ipagtanggol. Diego Reyes, nagpapakalat ka ng kasinungalingan at nagpapasok ng demonyong kultista sa ating sekta. Sa batas dapat kang pugutan ng ulo. Mga tauhan! Ikulong siya kasama ni Mia Cruz sa piitan at hintayin ang hatol. Pangulo, hindi Pangulo. Pakinggan mo muna ako. Pangulo. Pangulo! Ate, ito ang pinakamataas na uri ng gintong gamot. Kainin mo na ito. Kainin mo. Gagaling ang sakit mo. Ang gamot na ito ay iisa lang. Ikaw ang kumain. Hindi, ate, ikaw ang kumain. Charmaine Reyes, kanina pa nalason ka na. Kaya dapat. Ikaw ang kumain ito. Guro, ano ang ginagawa mo? Pinapalitan mo ng masama ang kabutihan. Itutuloy. Ate, ikaw na lang, kainin mo na. Ate, ikaw. Kayo ang pag-asa ng kulto ng Asul Langit. Pagod na si ate. Lumabas na kayong lahat. Kuya Charmaine, gumawa ka ulit ng isang pildoras para mailigtas si Master. Hindi naman sa ayaw kong gumawa. Ang problema, sumasabog ang pildoras. Walang kasiguraduhan. Patay na si Matandang Dan ngayon. Wala ring naiwang recipe. Ang daan ng pildoras ay wala ng saysay. Ngayon, si Ate Usok, para iligtas ang ate ko, nagsimula ng magbenta ng mga ari-arian ng sekta. Lahat ng kayamanan nito. Kung magpapatuloy ito ng ganito, ang sekta ay babagsak din. Kuya Charmaine, sabi mo, basta tutulong ka, kahit ano ang gawin ni Wan Ning, payag siya. Talaga? Oo. Sige, halika. Ano yan? Mga asar ka? Hindi ba't ikaw ang nagsabi na halikan ka namin? Sabi ko, suntukin niyo ako. Ay, sige na nga. Wala rin naman akong maaasahan sa inyo. Buti na lang meron akong Plan B.
Anong B? Charmaine, bakit mo kami dinala rito? Tatlo tayo, may dapat gawin ang isa na bagay sa paliguan. Di ba? Maghubad muna kayo. Huwag niyo akong intindihin. Hoy, teka muna. Kung maghuhubad kami, ano naman ang gagawin mo? Hindi ka ba maninilip? Ano bang sinasabi mo? Ang tinatawag na pagnanakaw ay ang pagtingin sa iba nang hindi nila alam. Ito ay ginagawa ng mga walang hiya para mapunan ang kanilang kawalan ng kasiyahan. Ito ay ginagawa ng mga hamak na tao para mapunan ang kanilang mga pagnanasa. Ngunit ako, para sa sekta, para sa bayan, para sa magandang kinabukasan, maninilip ako? Imposible. Ako palagi akong hayagan at marangal. Hoy, makinig kayong lahat sa loob. Tingnan niyo ako. Ako si Charmaine, lalaki, mahilig sa babae. Ngayon ay unang pagdalaw ko sa inyong paliguan. Sana'y bigyan niyo ako ng konting respeto. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo na paghahanda. 3, 2, 1 oras na. Aray! Sa... Itutuloy. Binabati kita nag-loot ka ng gamit. Kapag isinuot ito, mabubuhay muli ang isang naghihingalo. Buhay ng baluti sa wakas, hinintay kita. Charmaine Reyes, ikaw talaga. Ngayon nasa panganib ang ating guro. Naubos ko na lahat ng ari-arian ng sekta para makahanap ka ng mabisang gamot. Akala ko ba may iba ka palang balak? Kung ganito, paano ka makakatapat sa pag-aaruga ng sekta sa'yo? Guro Usok, huwag kang mag-alala. Naresolba na ang problema. Nakahanap ako ng paraan para maligtas ang ating guro. Ano yon? Gusto mong malaman? Hayop ka, ang dami mong alam. Sasabihin ko sa iyo kapag napalo mo ako. Paluin kita. Pwede naman siguro. Pero alam mo naman na ubos na ang pondo ng sekta. Dahil ang galing-galing mo, ang pagkakautang ng sekta pati ang ipon ng iyong guro, ikaw na ang bahala sa lahat. Mas maganda yan, paluin mo ako. Paluin mo ako, maglalabas ako ng toneladang ginto. Hindi ako naniniwala maliban kung may totoong ginto. Eh yung guro Usok, kailangan mo muna akong paluin bago ko mailabas ang ginto. Walang ginto, walang palo. Ay nako, ano ba ito? Baka naman kailangan ko talaga ngayon na ako ang manakit sa sarili ko. Ako ayoko, hindi ko magawa. Itutuloy. Anak kong mahal, kung hindi ka pakikilos ng mabilis, sinusumpa ko sa'yo sa buong buhay ko, hindi kita hahawakan. Ay teka. Susubukan ko. Sige na ba? Ha? Kuya Charmaine, ano ba ito? Ano ba ang nasa isip mo para maisip mo to? Ganito ka pa man magbihis, magpapanggap ka pang mabait? Ikaw. Yang pag-drop ng loot depende sa probability. Paano naging kasalanan ko ito? Mukhang kailangan na ng swertehan. Halika ha? Hindi naman. May ginto nga. Like hi. Ito ay napakamahal na purple gold ore. Like hi. Napakagandang green agate. Isang piraso nito kayang bumili ng isang buong templo. Charmaine, ang galing-galing mo talaga. Itutuloy. Master, may problema. Naghihingalo na ang leader ng kulto. Ate, kumusta ka? Ayos ka lang ba? Kapag namatay na ako, ang lahat ng responsibilidad sa kulto ay ipapasa ko na sa inyo. Hindi ate, hindi ka pwedeng mamatay. Kailangan pa ng kulto ng gabay mo. Oo nga pala, nahanap na ni Charmaine Reyes ang paraan para tulungan ka. Naubusan na ako ng lakas. Kahit na.
May lumabas na pinakamataas na uri ng gamot. Hindi na ako mabubuhay ng matagal. Huwag mo nang istorbohin si Charmaine Reyes. Charmaine Reyes, ang kinabukasan ng kulto ay ipinagkakatiwala ko na sa'yo. Sabihin mo ng totoo sa master mo, ikaw ba yung henyong nagpapalakas ng katawan para maging banal? Huwag mo na magsalita. Basta may hininga ka pa, okay lang. Sutin mo muna ito. Kuya Charmaine, bakit wala man lang kahit konting pagbuti ang master natin? Ano ba talaga ang dapat nating gawin ngayon? Ngayon, maghintay na lang tayong mamatay. Ano ang sinasabi mo? Ginoo, may masama! Ay naku, may masama! Ay naku, may masama! 3 dakilang immortal, ang hukbo ng lahi ng mga demonyo, ay nagkumpulan na sa hangganan. Mukhang handa silang makipaglaban hanggang kamatayan. Tiyak na may tao ang nagkalat ng balita na malapit na akong mamatay. Kung wala akong magbabantay sa kulto ng Asul Langit, ang mga demonyong ito ay naging napakalakas ng loob. Wala nang oras. Kailangan nating bilisan. Ano ang balak mong gawin? Wala na tayong oras para maghintay lang dito. Itutuloy. Wala na tayong oras para maghintay ng walang ginagawa. Kailangan nating bilisan ang mga pangyayari. Anong ibig mong sabihin na bilisan? Napakahina na ng ate ko ngayon. Paano niya makakayanan yan? Tama lang na hindi niya kayanin. Gusto ko siyang patayin. Anong sinasabi mo, Charmaine? Akala ko nagbago ka na. Akala ko nagkamali ako sa'yo. Dati, nagdanakaw ka lang ng paunti-unti. Ngayon, sa harap ng malaking kaaway, hindi ka na nga nagpapanggap. Ano ba talaga ang gusto mo? Nako, anak, huwag mong gawin yan. Huwag kang magpakabaliw, magkakamag-anak tayo. Talaga bang papatayin mo talaga si Guro Asul na Phoenix? Oo, papatayin ko siya. Hindi mo magagawa. Hindi, imposible ito. Ang katawan ni Charmaine ay naging ganito na pala kalakas? Walang poo! Sa wakas, patay na. Ngayon, kailangan lang nating maghintay. Charmaine, sumusobra ka na. Ngayong araw, papatayin kita para maghiganti para sa aking guro. Waning. Huwag, baka ang anak ko ay nalinlang lang. Bigyan mo siya ng pagkakataon na magpaliwanag. Okay ba? Magpaliwanag? Ano pang ipapaliwanag? Nakita ng lahat, Charmaine. Pumatay ka ng iyong guro! Ulat. Guro, may ulat ako. Nakapag-ipon na ang lahi ng mga demonyo ng 1,000,000 hukbo. Pinatay na nila ang mga mamamayan at winasak ang lupain. Nagdurusa na ang mga tao. Nasa panganib na ang ating lahi. Ang mga hamak na demonyo sinamantala ang ating kahinaan. Mga mag-aral ng Qingxuan, makinig kayo. Sumama kayo sa akin sa labanan. Sandali, ako lang ang sasapat para sa labanang ito. Itutuloy. Oo, tama. Bigyan mo ng isa ang aking anak ng pagkakataong magbayad puri. At ngayon, malapit ng sumiklab ang digmaan. Mas maraming tao, mas malakas tayo. Hahaha. Sige. Hayaan mo siyang pumunta ng mag-isa. Hindi ako magpapadala ng kahit isa sa mga tauhan ng Orden ng Esmeralda. Ha? Ay nako, hindi pwede yan, dakilang immortal. Milyon-milyon ang lahi ng mga demonyo. Kung mag-isa lang ang anak kong pupunta, parang pinapapatay mo lang siya. Kailangan kong isipin ang kaligtasan ng mga estudyante ng Orden ng Esmeralda. Hindi matatag ang kalooban ni Charmaine Reyes. Kanina pa, inatake na niya ang ate. Kung sakaling atakihin niya rin ang mga estudyante ng ating Orden, paano ako makakaharap sa mga ninuno? Ay, tama. Mas naiintindihan pa ako ni Guro Usok. Ay! Tama, gawin natin ang sinabi mo. Ngayong araw na ito, tatanggapin ko ang bugbog. Walang dapat makipag-agawan sa akin. Aray, anak, aray. Aray, hindi pwedeng pumunta. Aray. Paano nangyari ito? Patay na ang ate. Nabaliw na rin si Charmaine Reyes. Bumangon ng patay. Diyos ko. Ate. Ate, ayos ka lang? Mabuti naman. Guro, hindi ba't ikaw ay...
Salamat kay Charmaine Reyes. Matapos masira, muling nabuo. Nawala na ang lamig na lason sa katawan ko. Wala na ang paghihirap mula sa sakit. Oo nga pala, nasaan si Charmaine Reyes? Si Charmaine Reyes ay nag-iisang pumunta sa hangganan. Ano? Iniligtas ni Charmaine Reyes ang buhay ko. Iniligtas niya ang buong orden. Paano niyo siya nagawang tratuhin ng ganoon? Kasalanan ko. Kasalanan namin. Kuya Charmaine. Hey. Aray! Bitawan mo ako. Hahanapin ko si Kuya Charmaine. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Aray, Wanying. Kung pupunta ka ngayon, mamamatay ka lang. Hindi pwede yan. Kahit mamamatay, pupunta pa rin ako. Hindi natin pwedeng hayaan si Charmaine ng mag-isa. Mga estudyante ng Orden ng Esmeralda, makinig kayo! Sumama kayo sa akin para magligtas. Wala sa inyong makakaalis. Yeah! Itutuloy. Diego Reyes, ang balita na malubha ang sakit ko, ikaw nga talaga ang nagkalat. Kumusta ka na, Pangulo? Buhay ka pa pala. Pero ano naman ngayon? Dumarating na ang hukbo ng aking lahi ng mga demonyo. Kayo'y lahat magiging mga kaluluwa sa ilalim ng talim. Kayabangan. Ito, Dylan Reyes, ikaw... Sa loob ng ilang taon sa pamilya Reyes, nagtiis ako at naghintay. Sa wakas ay natutunan ko na ang kapangyarihang demonyong sumisipsip ng lahi ng mga demonyo. Yugto ng nasasaping kaluluwa, katawa-tawang antas. Ngayon kung igalaw ko lang ang aking daliri, kayong lahat ay mamamatay. Ate, ano ang gagawin natin ngayon? Kapag natutunan na ang kapangyarihang demonyong sumisipsip, ang tanging paraan para mapigilan ito ay ang makamit ang pagiging banal sa pisikal na katawan. Ngayon ang pag-asa natin ay kay Charmaine Reyes. Charmaine Reyes? Ang ibig mong sabihin ay iyong Charmaine Reyes na pinabagsak ng aking milyong demonyo sa ilalim ng bukid na nag-iisa? Ang ibig mong sabihin ay iyong basura na pinatumba ng 10 makalangit na katauhan ng lahi ng mga demonyo at pinaglaruan sa lupa? Pangulo, hindi ko talaga maintindihan. Bakit ipinadala ng kulto ng Asul Langit ang isang napakawalang kwentang tao para ipagtanggol ang sekta? Baka hindi mo alam. Nabaliw na siya sa bugbog, nakatayo siya sa tuktok ng bundok at walang tigil na tumatawa. At sumisigaw pa sa langit nagsasabing nakamit niya ang mahiwagang banal na buto. Nais mo pa ring akitin ng galit? Akala mo ba hindi ko alam? Ang Supreme Bone ay nasa iyo, si Charmaine Reyes. Para sa iyo talagang pinaghirapan niya ito. Sayang lang ang kanyang tapat na pagmamahal. Kapalit nito, ang buong angkan ay nagtaksil sa kanya. Kawawa naman siya. Kuya Charmaine, hindi ako karapat-dapat. Ginawa mo ito. Bakit mo kailangang hamakin ang sarili mo? Ngayon, lumabas na ang katotohanan. Isuko ang Supreme Bone at maaari kong bigyan kayo ng buong katawan sa inyong libing. Hindi pa rin ba kayo tumitigil sa pag-asa na yung basurang pinipigilan ng aking milyon-milyong hukbo ay sasaklolo sa inyo? Sasabihin ko sa inyo, panaginip lang iyan. Ulat Pangulo ng Angkan, nalusutan na ni Charmaine Reyes ang 20 linya ng lahi ng mga demonyo. Ano? Ulat Pangulo ng Angkan. Nabiyak na ni Charmaine Reyes ang 80,000 depensa ng demonyo, imposible. Pangulo, ipagtanggol ninyo kami. Si Charmaine Reyes. Hindi siya tao, hayop siya. Mas demonyo pa siya kaysa sa mga demonyo. Ano ba talaga ang nangyari? Sabihin? Pinagawa niya sa milyon-milyong demonyo namin na siya lang ang atakihin. Ni hindi man lang siya lumaban. Sa huli, ang buong hukbo namin ay namatay sa labanan. Naubos sa pagod dahil sa kanya. Ano? Punyeta ka! Isang lalaki ni hindi man lang tumagal, basura. Oy tiyuhin, hindi ka pa pala patay? Itutuloy. Kuya Charmaine, okay ka na ba? Oh. Charmaine, hindi ko inakala na makakalusot ka sa depensa ng 1,000,000 hukbo ko. Ganito na lang, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Sumali ka na sa lahi ng mga demonyo, ang mga nakaraan ay kalimutan na natin. Charmaine, kung binibigyan ka ng pagkakataon, samantalahin mo na. Kapag nagalit ang ama, isang pagtaas lang ng kamay niya, guguho ang kabundukan at ilog. Ang maliit mong orden ng Esmeralda walang matitira, matanda man o bata. Ganun na ba kalakas siya ngayon? Kaming lahat ay hindi na kayang talunin siya. Ayos. Pabugbog niya ako. Hindi ba't laking kita ko pa? Wala nang oras. Bilisan mo. Oh, aking minamahal na tiyuhin. Anong problema, pamangkin? What? Anong tiyuhin? Gago ka. Kung kaya mo, patayin mo ako. Halika.
Shira. Ang butong Panginoon. Ito nga ang butong Panginoon. Charmaine, ibigay mo na ngayon ang butong Panginoon. Palalayain ko ang buong Orden ng Esmeralda. Charmaine, anong hinihintay mo? Isang buhay para sa buong Orden ng Esmeralda. Sobra-sobra ng biyaya yan para sa'yo. Kuya Charmaine, kunin mo ang butong Panginoon. Ako na lang ang maiiwan. Charmaine, huwag. Kung mawala ang butong Panginoon, mamamatay si Shira Santos. Bagamat sa pagkakataong ito, kusang loob kong ginagawa ito, ngunit hindi ko inakalang sa muling pagkabuhay, hindi pa rin ako makakaiwas sa kapalaran na bubutasan mo ang butong Panginoon ko. Anong klaseng basura to? Shira, gamitin mo tong akin. Mas malakas tong akin. Itutuloy. Charmaine Reyes. Sinasayang mo yan. Tama ka, sinadya ko talaga. Ha? Inis ka, no? Inis ka. Naiinis ka na, no? Halika, patayin mo ako. Ay, bilisan mo, naubusan na tayo ng oras. Charmaine Reyes, huwag kang mag-alala para sa iyong guro. Marami ka nang nagawa para sa ating sekta. Ako na ang bahala para sa iyo. Nararapat lang. Guro, anong ginagawa mo? Charmaine Reyes, kasama ka ng iyong guro hanggang sa huli. Noon ay ipinangako ko sa iyo ng iyong guro na makakasama kita. Ipinapangako ko sa iyo. Guro, ginugulo mo ang buhay ko. Hindi, ito ay... Charmaine Reyes, hanggang dito na lang ang kaya ng iyong guro. Hindi! Salamat sa buong angkan mo. Huwag kang malungkot. Ang pagtulong sa'yo. Kusa itong ginawa ng iyong guro. Halika. Anong ginagawa ninyo? Ako dapat ang sinasaktan. Ako dapat! Ari? Charmaine Reyes, kahit mamatay man ang iyong guro, sa iyo pa rin ako pagkatapos. Huy, umalis ka dyan. Ako naman ang saktan. Halika! Ay, Dylan Reyes, ito... Tatay, anong ginagawa mo? Anak, nakita kong sumugod na ang mga manugang. Hindi pwedeng nanonood lang ang tatay. Anak, sa mahabang panahon, aray ko po. Alice. Ako? Wala na. Wala ng oras. Host, kung sa loob ng 10 minuto, Ay hindi ka mananakit matatanggap mo ang parusa ng langit. at papatayin ng sistema. Itutuloy. Mukhang ako si Charmaine Reyes ay hanggang dito na lang sa buhay na ito. Hala! Anong nangyari? Dahil ang host, Ay napakatibay talaga, nabigo ang sistema sa pagbuksa. binabati kita host, ang iyong katawan ay naging banal na. Alam kong ikaw yon. Ikaw ang nagkamit ng banal na katawan. Paano ito nangyari? Imposible. Naging banal na ang katawan ko? Ang galing naman. Bakit hindi ko alam? Tatay, huwag kang maniwala sa kanya. Simula pagkabata, mahilig na yan magpanggap. Oo, Panginoon Reyes, pakiusap. Patayin mo na siya agad. Charmaine, ako ang iyong tiyuhin. Hindi na ako ulit tiyuhin. Charmaine, patawarin mo ako. Susunod na ako sa lahat ng gusto mo. Charmaine, nagkamali ako. Hindi na ako uulit. Mahal mo naman ako, di ba? Papayag akong pakasalan ka. Magiging masaya tayo. Huwag! Aray, anak, ang galing-galing mo. Tatay, nagtagumpay ako. Mula ngayon, hindi na ako masasaktan. Mula ngayon, tayong magkapatid ay magsasama-sama. Maglalakbay tayo saan man. Anong gagawin ninyo? Huwag kayong magkagulo. Hindi na ako masasaktan ngayon. Sawa na ako sa pananakit. Mabait ka. Magsitayo kayo sa harap ng guro. Aray,